Ang baboy na yon, nakakadiri. Gusto ko lang ang pera niya. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng aking anak na si Rodel na tila ba matagal nang nakaimbak. Naghihintay ng perpektong sandali para ako saksakin. Nasa maluwag akong pasilyo ng ikalawang palapag, pabalik mula sa banyo. Suot ang aking kulay maroon na tsinelas na gawa sa swede na walang ingay. Bigla akong huminto. Ang buo kong katawan ay nanigas na parang may nagbuhos sa akin ng isang balde ng nagyayelong tubig. Bahagyang nakabukas ang pinto ng master bedroom, ang malaking silid na may tanawin ng hardin, na ako mismo ang nagdisenyo muli, gamit ang wallpaper na galing pa sa ibang bansa at mga lampara na kristal na yari sa Bohemia. Ang boses ni Rodel ay malinaw, matatag, walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Gaano pa katagal natin kailangang tiisin siya dito, Diana? Tingnan mo ang laki ng taong ito. Hindi na nga siya makalakad ng maayos sa hagdan nang hindi kinakapos sa hininga. Nakakadiri siya. Sobrang nakakadiri. Ang mahinang tawa ni Diana ay sumunod. Hindi iyon tawa ng gulat o pagkadismaya. Hindi iyon nerbiyos na tawa ng isang taong nakarinig ng isang kakilakilabot na bagay at hindi alam kung paano mag-react. Ito ay tawa ng pakikipagsabwatan, ng pagtanggap, ng isang taong libu-libong beses nang naisip ang parehong bagay at sa wakas ay narinig na itong sabihin ng malakas ng iba. Hindi ako kumilos. Ang aking kanang kamay, ang kamay na lumagda sa mga kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, na nakipagkamay sa mga mahahalagang negosyante, na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ay sumandal sa malamig na pader ng pasilyo. Naramdaman ko ang makinis na texture ng satin na pintura sa ilalim ng aking mga daliri. Ang aking puso ay bumubulong ng dahan-dahan, mabigat na parang bawat tibok ay isang pagsisikap at isang bagay sa loob ko. Isang bagay na tumitibok pa rin ng may lakas na hindi ko pakilala. Isang bagay na primitive, mabangis. Ang nagsabi sa akin, magkunwari kang walang narinig. Magkunwari ka, huminga ka at kumilos. Bumalik ako sa aking silid ng tahimik. Isinara ko ang mabigat na solidong kahoy na pinto ng walang ingay. Tiningnan ko ang hardin na nililiwanagan ng mga ilaw na nasa gilid ng daanan ng graba. Nakita ko ang mga puting rosas na itinanim ko 5 taon na ang nakakaraan. Nakita ko ang batong fountain na binili ko sa isang biyahe sa Querétaro. Nakita ko ang lahat ng aking itinayo, lahat ng sa akin, at huminga ako. Kinabukasan, sinimulan kong ibenta ang lahat. Ako si Arturo Mang Art Dominguez, 78 taong gulang. Pinanganak ako sa isang simpleng bahay sa Tarlac, 3 silid lang, kung saan nagluluto ang nanay ko ng adobo sa lumang gas stove at kung saan lumalabas ang tatay ko tuwing umaga para buksan ang tindahan ng hardware na nagpapakain sa aming pamilya. Lumaki ako na nakikita ang aking mga magulang na nagtatrabaho hanggang sa mapagod. Nakita ko ang aking ina na naglalaban ng damit sa kamay hanggang sa mapunit ang kanyang mga kamay. Nakita ko ang aking ama na nagbubuhat ng 50 kilogramo na sako ng semento sa kanyang likod kahit na sumisigaw na sa sakit ang kanyang likod. Maaga silang nagturo sa akin na ang pera ay hindi nalalaglag mula sa langit, na ito ay kinikita sa pamamagitan ng sipag, pananaw at lakas ng loob, na walang sino man ang magbibigay sa iyo ng anuman ng libre sa mundong ito, na kailangan mong lumaban, na kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka rito. Sa edad na 23, pinakasalan ko si Guadalupe Aling Lupe Reyes, isang babaeng may matamis na kulay kape na mata at malumanay na kamay na nagtatrabaho sa pag-import at pag-export ng mga tela. Nagkakilala kami sa isang trade fair sa Cebu. Mayroon siyang maliit na pwesto na puno ng mga rolyo ng tela, ngunit nagsalita siya ng may tiwala na humanga sa akin. Nagsalita siya tungkol sa pagpapalawak, paglago at paglalayo na sakupin ng buong kanlurang Pilipinas. Naniwala ako sa kanya. Na-in love ako sa kanyang ambisyon bago ko pa man mahalin ang babae. Nagpakasal kami pagkaraan ng 3 buwan sa isang simpleng seremonya sa Katedral ng Tarlac. Umiyak ang aking ina, niyakap ako ng mahigpit ng aking ama at sinabi, "Sige na anak, at huwag mong hayaang lokohin ka ng sinuman." Si Aling Lupe at ako ay nagbukas ng aming unang tindahan ng pananahi sa isang inupahang commercial space sa sentro ng Cebu. Maliit lang ito,
30 barsirameta, may kupas na mga pader, ngunit ito ay sa amin. Nagtatrabaho kami nang magkasama ng 12-14 oras sa isang araw. Ako ang humaharap sa mga customer, nag-aayos ng mga account, nag-oorganisa ng inventaryo. Naglalakbay si Aling Lupe sa Maynila, sa Davao, sa ibang bansa, naghahanap ng mga supplier, nakikipag-ayos ng presyo, lumalagda sa mga kontrata. Sa loob ng 5 taon, binuksan namin ang pangalawang tindahan, pagkatapos ang pangatlo, pagkatapos ang pang-4. Lumawak ang aming negosyo, lumaki ang dami ng benta. Bumili kami ng apartment na may 3 silid sa Makati, pagkatapos ay isang mas malaking bahay sa Quezon City. Bumili kami ng mga German na kotse, ipinasok namin si Rodel, na ipinanganak nang ako ay 27 taong gulang, sa pinakamagandang pribadong paaralan sa Maynila. Nang mamatay si Aling Lupe dahil sa kanser sa suso sa edad na 50, habang kami ay nagtatanghalian sa aming bahay bakasyunan sa Batangas kasama ang mga kaibigan, ako ay 44 taong gulang at malapit nang bumagsak. Si Rodel ay 17 taong gulang noon. Lahat ay nagduda sa akin. Akala nila ay mababang karote ako na ibebenta ko ang lahat na hindi kakayanin ng isang lalaki na mag-isa ang isang negosyo na ganoon kalaki, na mawawalan ako ng pag-asa, maliligaw at mawawala. Ginawa ko ang kabaligtaran. Ako lang ang namahala. Pinag-aralan ko ang bawat kontrata, bawat supplier, bawat empleyado. Natuto ako ng advanced accounting. Natuto akong makipag-ayos sa mga bangko. Natuto akong takutin ang mga lalaki na akala ay kaya akong lokohin dahil ako ay byudo. Natuto akong maging matigas kapag kinakailangan, na maging walang awa kapag hinihingi ng sitwasyon. 3 beses kong pinalaki ang dami ng benta sa loob ng 5 taon. Lumawak ako sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao. Bumili ako ng mga commercial space sa mga estratehikong lokasyon sa Maynila. Nag-invest ako sa mga bahagi sa mas maliliit na kumpanya na may potensyal na lumago. Nag-invest ako sa mga real estate investment trust, REITs, sa mga stocks, sa mga government bonds. Sa edad na 60 hindi ko na kailangang magtrabaho ng isang araw pa sa aking buhay, ngunit nagpatuloy ako dahil ang negosyo ay nasa aking dugo, sa aking pagkakakilanlan, ang aking buhay na patunay na hindi lang ako ang biyudo ni Guadalupe Reyes. Ako si Arturo Dominguez, negosyante, mamumuhunan, taong may pananaw. Nagretiro ako ng opisyal sa edad na 62. Ipinagkatiwala ko ang operasyon ng mga tindahan sa mga pinagkakatiwalaang direktor na ako mismo ang nagsanay sa loob ng maraming taon. Ibinenta ko ang ilang unit na hindi maayos ang takbo. Pinagsama-sama ko ang iba. Inorganisa ko ang aking ari-arian sa estratehikong paraan. Kinonsulta ang pinakamagagaling na abogado sa buwis sa Maynila. Sa panahong iyon, ang aking net worth ay humigit kumulang 1.12 billion, 1 bilyon at 120 milyong piso. Mga ari-arian, stocks, shares sa mga kumpanya, REITs, pamumuhunan sa debt funds, pera na nagtatrabaho ng mag-isa, bumubuo ng mas maraming pera, dumarami habang ako ay natutulog. Si Rodel, ang aking nag-iisang anak, palagi. Isang pagbubuntis, mahirap na panganganak para kay Aling Lupe, mabagal na paggaling. Inirekomenda ng mga doktor na huwag na kaming magkaanak pa. Pumayag ako. Itinuon ko ang lahat sa kanya, lahat ng aking pagmamahal, lahat ng aking pag-asa, lahat ng aking emosyonal at pinansyal na pamumuhunan. Lumaki siya sa mga piling pribadong paaralan na may malinis na uniforme at branded na bag. Naglakbay siya sa Los Angeles sa edad na 10. Nagbakasyon sa New York sa edad na 15. Nag-aral siya ng Business Administration sa Ateneo sa Maynila. Halagang $200,000 ang tuition fee kada taon na binabayaran ko ng walang pag-aalinlangan. Pinaupahan ko siya ng furnished apartment sa Bonifacio Global City. Binigyan ko siya ng kotse, 1 buwan ng allowance na $60,000 para sa kanyang mga gastusin. Inakala kong inihahanda ko siya para sa pamamahala ng negosyo ng pamilya balang araw. Inakala kong bubuo ako ng isang tagapagmana na karapat-dapat sa imperyo na aking itinayo. Ngunit si Rodel ay hindi kailanman nagkaroon ng kakayahan sa pagnenegosyo. Gusto niya ang mga pribilehiyo ng walang pagpapawis.
Ang apelyido ng walang responsibilidad, ang pera ng walang sakripisyo. Matapos magtapos, bumalik si Rodel sa Maynila, dala ang kanyang degree at isang listahan ng mga ideya na hindi kailanman lumabas sa papel. Gusto niyang magbukas ng digital marketing agency. Pagkatapos ay nagbago siya sa business consultancy. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa pamumuhunan sa tech startups. Walang nagkatotoo. Sinisimulan niya ang mga proyekto at iniiwan sa gitna. Nagne-networking siya sa mga eleganteng party, ngunit hindi kailanman nagsasara ng mga deal. Gumagastos siya ng higit sa kinikita niya, o sa madaling salita, gumagastos siya ng aking kinikita dahil pera ko ang nagpondo sa kanyang lifestyle. Sa edad na 28, sa wakas ay nakahanap siya ng isang bagay na tila gumagana. Isang kumpanya ng distribusyon ng high-end na alak at inumin, mga alak mula sa Batangas, mga premium na tequila, mga Scotch whiskey, mga produkto para sa mayayaman, mga gourmet restaurant, mga luxury hotel, mga pribadong club. Papa, ito na ang pagkakataon. Ang luxury market ay lumalago ng husto sa bansa. Kikita tayo ng milyon-milyon. Nag-invest ako ng 24 milyon bilang panimulang kapital para sa pagbili ng inventaryo, pag-upa ng isang air-conditioned warehouse, pagkuha ng team, pagbuo ng website, at diskarte sa marketing. Ibinigay ko ang pera na naniniwala na ang aking anak ay sa wakas ay nakahanap na ng kanyang bokasyon. Ang negosyo ay gumana, hindi naman napakahusay, ngunit maayos. May makatwirang buwanang dami ng benta, dahan-dahang lumalaki ang listahan ng mga kliyente. Ngunit gumagana lang ito dahil mahigpit kong binabantayan ang lahat. Sinusuri ko ang mga financial statement, kinukwestiyon ang mga hindi kinakailangang gastos, nagbubukas ako ng mga pintuan gamit ang aking mga kontak, tumatawag sa mga may-ari ng restaurant na kilala ko ng dekada. Subukan mo ang alak ng anak ko, pambihirang kalidad, makatwirang presyo. Kung wala ako, malamang ay nabangkarote na si Rodel sa loob ng 6 na buwan. Pinakasalan niya si Diana noong siya ay 31 na taong gulang, siya ay 26, salon blonde. Yun perpektong platinum blonde na nagkakahalaga ng 6,000 kada buwan upang mapanatili, payat. Nag-gym araw-araw ng alas 6 ng umaga, personal trainer, nutritionist, buwan ng aesthetic treatments, laging malinis ang kuko sa nude shades, branded na damit, mamahaling bag, luxury perfume na nagiiwan ng bakas sa mga silid. Si Diana ay hindi nagtatrabaho, hindi kailanman nagtrabaho. Sabi niya ay influencer siya dahil nagpo-post siya ng mga litrato sa Instagram na nagpapakita ng marangyang buhay na pinupunduhan ng aking pera. Mga litrato sa 5-star restaurant, mga litrato sa mga biyahe sa ibang bansa, mga litrato na may shopping bags, mga inspirational caption tungkol sa masarap na pamumuhay at pagtatamasa sa pinakamagandang bagay sa buhay. Hindi ko siya nagustuhan mula sa simula. Isang bagay sa kanyang tingin, isang bagay sa kanyang paraan ng pagsasalita tungkol sa pera, sa mga ari-arian, sa mga mana. Tinatanong niya ako tungkol sa aking ari-arian nang may naturalesa na nagpaparamdam sa akin ng pagkailang. Mang Art, napakaganda ng bahay na ito. Siguradong napakalaki ng halaga, hindi ba? Uy, Mang Art, narinig kong mayroon kang mga commercial space. Ilan po ba yon, Mang Art? Sabi ni Rodel, mayroon kang mga share sa iba't ibang kumpanya. Paano po iyon gumagana? Mga tanong na tila inosente, ngunit may malinaw na kahulugan. Magkano ang mayroon siya? Magkano ang mamamana ng aking asawa? Ngunit hindi ko pinansin. Akala ko ay paranoia ko lang. Akala ko ay selos ng isang ama na ayaw ibahagi ang kanyang anak. Akala ko sa paglipas ng panahon ay makukuha niya ang aking loob. Ipapakita niya na siya ay isang mabuting tao na tunay niyang mahal si Rodel. Nagkaroon sila ng 2 anak. Si Santino ang unang ipinanganak, isang bata na may malalaking mata at kulot na buhok na tinatawag akong Lolo Art at tumatakbo sa aking yakap tuwing nakikita ako. Si Valentina ay ipinanganak makalipas ang 2 taon, isang delikado at nakangiting bata na tuwang-tuwa kapag ikinukwento ko ang mga istorya bago matulog. Minahal ko ang mga batang iyon nang may matinding sakit. Sila ang aking pangalawang pagkakataon, ang aking pagtubos.
Nagkaroon ng distansya sa pagitan namin ni Rodel sa paglipas ng mga taon, hindi pisikal, kundi emosyonal. Ngunit ang mga apo ay tumitingin sa akin ng may tapat na paghanga, humihingi ng yakap, gusto ang aking atensyon. Sa loob ng maraming taon, si Rodel at Diana ay nanirahan sa isang 3-bedroom apartment sa Quezon City na ibinigay ko sa kanila bilang regalo sa kasal. Nakapangalan sa kanilang dalawa ang titulo, binayaran, cash, renovated, furnished, 6 milyon ang naipuhunan. Ngunit 2 taon na ang nakakaraan, 1 linggo ng hapon, lumapit si Rodel upang makipag-usap sa akin. Umupo kami sa terrace ng aking bahay, ang ari-arian na nagkakahalaga ng 100 milyon, sa Ayala, Alabang, na may kalahating ektaryang hardin, swimming pool na may kahoy na terrace, 5 silid tulugan na may kumpletong banyo at walk-in closet, home theater, at air-conditioned wine cellar. Papa, napakaliit na ng apartment. Lumalaki na ang mga bata. Kailangan ni Santino ng mas malaking silid para sa kanyang drum set. Gusto ni Valentina ng espasyo para sumayaw. At ikaw, mag-isa ka lang sa napakalaking bahay na ito. Wala itong saysay. Huminto siya. Tiningnan niya ako ng kanyang mga kulay kape na mata na namana niya sa kanyang ina. Pwede tayong magsama, Papa. Magiging maganda iyon para sa lahat. Para rin sa iyo. Magkakaroon ka ng kasama, makikita mo ang mga apo na lumalaki. Aalagaan ka namin. Dapat ay napansin ko na. Dapat ay nakita ko na ang bitag, ngunit hindi ko nakita. Ako ay nag-iisa, lubos na nag-iisa. Wala si Aling Lupe, wala akong malalapit na kaibigan. Lahat ay namatay na o lumayo na sa paglipas ng mga taon. Wala akong libangan bukod sa panunood ng mga dokumentaryo at pagbabasa ng financial reports. Ginugol ko ang buong maghapon sa napakalaking bahay na iyon, hindi nakikipag-usap sa sino man maliban sa aming tagalinis na dumarating ng 3 beses sa 1 linggo. Ang ideya na makasama ang aking pamilya, na marinig ang tawanan ng mga bata sa mga pasilyo na magkaroon ng kasama sa almusal ay umakit sa akin. Sige, gawin natin. Nag-renovate ako ng bahagi ng bahay para matulungan ang kanilang pamilya. Nag-invest ako ng fee 4 million. Pinalaki ko ang master bedroom at ginawa itong suite na may double walk-in closet, jacuzzi at private balcony. Gumawa ako ng customized na kwarto para kay Santino na may musical theme. Isa pa para kay Valentina na may pastel pink na wallpaper at puting muebles. Pinarenovate ko ang kusina at naglagay ng mga modernong appliances. Nagpatayo ako ng terrace na may grill, pizza oven, wine cellar, at audio system. P4 milyon ng walang pag-aalinlangan dahil para sa aking pamilya iyon. Inilagay ko ang bahay sa testamento sa kanilang mga pangalan. Rodel, Diana, Santino at Valentina, mga direktang tagapagmana ng isang ari-arian na nagkakahalaga ng 100 milyon. Lumipat sila isang Martes ng Marso. Moving truck, mga bagong muebles, sopistikadong dekorasyon. Inayos ni Diana ang lahat ng may kahangahangang kahusayan. Nag-hire siya ng interior decorator. Bumili siya ng mga mamahaling painting. Pinuno ang bahay ng mga ornamental plants sa mga ceramic pots. Ang mga unang buwan ay maganda, halos perpekto. Si Santino at Valentina ay tumatakbo sa hardin habang hinahabol ang mga paru-paro. Nagtatanghalian si Rodel kasama ako tuwing linggo sa malaking kahoy na mesa sa terrace. Si Diana ay nag-oorganisa ng mga hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan, mga babaeng may malinis na buhok at branded na damit na umiinom ng champagne at nag-uusap tungkol sa dekorasyon, mga biyahe at aesthetic treatments. Pakiramdam ko ay kapaki-pakinabang ako. Naroroon. Bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nagbago ang mga bagay, dahan-dahan tulad ng isang tahimik na sakit na unti-unting kumakain sa iyo nang hindi mo namamalayan. Nagsimula akong tumaba. Dumaan na ang andropause, ilang taon na ang nakakaraan, ngunit lalong lumala ang mga epekto. Ang mga gamot sa thyroid na iniinom ko sa loob ng 1 dekada ay huminto na sa pagiging epektibo. Ang aking metabolismo ay bumagal ng husto. Kinakain ko ang parehong dami ng pagkain noon, ngunit tumataba ako. 5 kilo,
10 kilo, 15 kilo. Huminto ako sa pag-ehersisyo. Nagsimulang sumakit ang aking mga tuhod. Arthritis, pamamaga, patuloy na sakit na lumalala kapag umaakyat ako sa hagdan o naglalakad ng matagal. Inirekomenda ng doktor sa akin ang physical therapy, paglangoy at pagbaba ng timbang, ngunit pagod na ako, emosyonal na walang laman, walang lakas upang labanan ang aking sariling katawan. Tumaba ako ng 40 kilo sa loob ng 2 taon. Mula 85 kilo, naging 125 kilo ako. Ganap na nagbago ang aking katawan. Hindi na kasya ang mga damit, masikip na ang mga sapatos. Ang pag-akyat sa batong hagdan ng bahay ay naging isang pang-araw-araw na hamon. Humawak ako sa bakal na rehas. Umaakyat ako ng paunti-unti. Humihinto sa bawat 5 hakbang para makahinga. At doon nagsimula ang mga komento. Si Diana ang una. Hindi direkta, hindi kailanman direkta. Masyado siyang matalino para doon. Mang Art, naisip mo na bang kumonsulta sa isang nutritionist? Mayroon akong mahusay na rekomendasyon. Naging himala ito sa isang kaibigan ko na may problema sa thyroid. Ngumiti siya habang nagsasalita, ngunit malamig, mapagmatsyag at mapanuri ang kanyang tingin. Mang Art, napanood ko kagabi ang isang programa tungkol sa cardiovascular health. Sabi nila ang labis na katabaan ay isa sa pinakamalaking risk factor. Dapat kang mag-ingat. Para sa mga bata, kailangan pa nila ang kanilang lolo sa mahabang panahon. Para sa mga bata, na tila ang aking timbang ay isang direktang banta sa aking mga apo, na tila namamatay ako sa harap nila at ito ay nakakatrauma. Si Rodel ay mas banayad pa. Iwas na iwas lang siyang makita kasama ako sa publiko. Kapag nagmumungkahi akong kumain sa labas, gumagawa siya ng mga dahilan. Ngayon, hindi ko kaya, Papa. May meeting ako. Marami akong trabaho. May appointment na si Diana para sa amin. Hindi na niya ako inimbitahan sa mga hapunan kasama ang mga kliyente. Hindi na niya ako dinadala sa mga social events. Hindi na niya ako ipinakikilala sa mga bagong tao. Naging invisible ako. Mas masahol pa sa invisible, naging isang bagay ako na gusto niyang itago. Isang beses, halos 8 buwan na ang nakakaraan, iginiit kong sumama sa kanya sa pagbubukas ng isang restaurant na kasosyo ng distributor. Isang sopistikadong kaganapan sa sentro ng Makati, sa harap ng isang kilalang simbahan. Gourmet cuisine, premium wines, mga maimpluwensyang negosyante sa rehiyon. Nagbihis ako ng pinakamaganda ko. Black suit na size 20L na binili ko sa isang specialized boutique. Komportabling sapatos na leather, kaunting makeup sa ilalim ng mata, maayos na suklay ng buhok. Kinuha ako ni Rodel sa kotse. Nang makita niya ako, sumimangot ang kanyang mukha. Isang segundo lang, ngunit nakita ko iyon. Nakita ko ang pagkadismaya, nakita ko ang kahihiyan. Sa restaurant ipinakilala niya ako sa 3 tao at pagkatapos ay nawala. Literal na nawala. Nag-iisa ako sa isang sulok, hawak ang isang baso ng puting alak habang nagkakasayahan ang mga grupo ng tao sa paligid ko. Walang lumalapit, walang nakikipag-usap. Ako ang matabang matanda sa sulok ng party. Nanatili ako ng 40 minuto, pagkatapos ay tumawag ako ng taxi at bumalik ng mag-isa. Dumating si Rodel pagkaraan ng 3 oras. Hindi niya tinanong kung nasaan ako. Hindi niya napansin ang aking pagkawala. Ang mga bata rin ay nagbago, hindi sa kanilang sariling kagustuhan. Sila ay 7 at 20 taong gulang. Sila ay inosente. Ngunit nagsimula si Diana na manghimasok. Santino, huwag kang humingi ng matamis kay Lolo. Hindi siya pwedeng kumain ng asukal. Delikado sa kanyang kalusugan. Valentina, mag-ingat ka, huwag kang tumalon sa tuhod ni Lolo. Masakit ang kanyang tuhod. Mga bata, pumunta kayo sa inyong mga kwarto para maglaro. Huwag kayong mag-ingay sa sala. Nagpapahinga si Lolo. Nagpapahinga na parang ako ay isang baldado. Na parang ang aking presensya ay isang abala na kailangang ayusin, bawasan, itago. Nagsimula akong umuurong una, unti-unti, pagkatapos ay tuluyan. Nag-aalmusal ako ng mag-isa sa aking silid, nagtatanghalian ng mag-isa, naghahapunan ng mag-isa, nanonood ng telebisyon ng mag-isa, nagbabasa ng mag-isa. Umiiral ako ng mag-isa sa aking sariling bahay. Ang pamilya ay nanirahan sa ibabang palapag.
ako ay nanirahan sa ikalawang palapag. Dalawang magkahiwalay na mundo sa ilalim ng parehong bubong na gawa sa tisa. Si Santino ay huminto sa pagtawag sa akin ng Lolo Art. Nagsimula siyang tawagin akong Sir. Si Valentina ay huminto sa paghingi sa akin na ikuwento ang mga istorya. Sabi ni Diana na ang mga bata ay kailangang maging autonomous, na masyado ko silang sinisira, na ginugulo ko ang kanilang edukasyon sa labis na regalo at lambing. Labis na regalo. Bumili ako ng bagong bisikleta para kay Santino, 10,000. Nagalit si Diana. Mang Art, hindi ka pwedeng bumili ng mamahaling bagay para sa mga bata nang hindi kami kinokonsulta. Kailangan nilang matuto ng halaga ng pera. Kailangan nilang maintindihan na ang mga bagay ay hindi nahuhulog mula sa langit. Ironiko na nanggaling iyon sa isang babaeng hindi kailanman nagtrabaho sa kanyang buhay, na nabubuhay sa pera ng kanyang asawa, na sa pagpapalawak ay nabubuhay sa aking pera. Ngunit hindi ako sumagot, hindi ako humarap. Umuurong lang ako ng mas lalo, nagtago ng mas lalo, binura ang sarili ng mas lalo. Nagsimula akong kumain ng palihim. Bumili ako ng mga tsokolate, cookies, ice cream, at itinago ang mga ito sa mini refrigerator ng aking silid. Kumakain ako sa gitna ng gabi kapag natutulog na ang lahat, nakakaramdam ng halo ng kasiyahan at kahihiyan. Ang asukal ay panandaliang nakapagpapahupa, pagkatapos ay dumating ang pagkakasala, ang pagkamuhi sa sarili. Ang siklo ay umuulit. Tumaba ako ng 10 kilo pa. 135 kilo na ako. Sumasakit ang aking mga tuhod, tumaas ang aking presyon ng dugo. Binalaan ako ng doktor tungkol sa panganib ng diabetes type 2, mga problema sa puso at stroke. Nagreseta siya ng mas maraming gamot, mas maraming pildoras na lunukin araw-araw. Ako ay namamatay. Hindi, literal. Hindi pa, ngunit namamatay ako sa loob, nawawala, natutunaw sa kawalang saysay. At pagkatapos ay dumating ang gabing iyon ng Biyernes, Agosto 3, kaarawan ni Aling Lupe. Sana ay 73 taong gulang na siya. Sana ay buhay pa siya kung mas regular siyang nagpapakonsulta, kung mas maaga sanang nadiskubre ang cancer, kung pinakinggan niya sana ang mga doktor na nagbabala sa kanya tungkol sa mga sintomas. Nagtirik ako ng kandila para sa kanya sa umaga sa aking walk-in closet, malayo sa lahat ng mata. Nagdasal ako ng mahina. Nagsalita ako sa kanya na tila naroon siya. Lupe, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam. Nag-iisa ako. Ang anak natin ay hindi ako mahal. Sa tingin ko ay hindi niya ako kailanman minahal. Kinukonsinti niya ako. Tinitiis niya ako. Naghihintay siya na mamatay ako para makuha ang pera. Umiyak ako ng tahimik. Mainit na luha ang dumadaloy sa aking mukha habang ang kandila ay nagliliyab sa dilim ng walk-in closet. Walang sino man ang nakaisip sa kaarawan ni Aling Lupe. Walang sino man ang nakakaalala nito kailanman. Para sa kanila, siya ay ang babaeng namatay 24 taon na ang nakakaraan, ang wala na ina, ang lola na hindi nila nakilala. Sa hapon, naghanda si Rodel at Diana para lumabas. Nagniningning si Diana, champagne-colored evening gown, fitted, high heels, buhok na nakalugay sa perpektong alon, flawless makeup. Si Rodel naman ay nakasuot ng gray suit, Italian shoes, mamahaling pabango na regalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Pupunta tayo sa alkalde para kumain. Nag-reserve ako ng mesa na may view ng hardin. Halos hindi ako tiningnan ni Rodel nang sabihin niya iyon. Nasa telepono siya. Oh, sige. Isang high-end gourmet restaurant sa Maynila. Ang bill ay 10,000 hanggang 15,000 kada mag-asawa. Perang buwan-buwan kong inililipat sa kanyang account. 400,000 kada buwan, minsan 500,000, bukod pa sa fixed expenses. Fee 80,000 kada buwan ang tuition ng mga bata. 16,000 ang family health insurance. Credit card na walang limitasyon sa aking pangalan, ngunit malaya niyang ginagamit. Mag-enjoy kayo, sabi ko. Mahina, pagod ang aking boses. Umalis sila. Iniwan nila ang mga bata kay Clara, ang yaya, isang 29 taong gulang na seryoso, mahusay, na ako mismo ang nag-hire at ang sahod ay binabayaran ko ng 40,000 buwan-buwan kasama ang mga benepisyo.
Mabait si Clara sa akin. Palagi, trinato niya ako ng may respeto. Isa siya sa iilang tao sa bahay na ito na nakatingin pa rin sa aking mga mata kapag nagsasalita. Naiwan ako sa aking silid. Naglagay ako ng dokumentaryo tungkol sa Italian Renaissance sa 60-inch TV sa harap ng aking kama. Nanonood ako ng walang pagtuon. Malayo ang aking isip, iniisip si Aling Lupe, iniisip ang lahat ng aming itinayo ng magkasama. Iniisip kung paano naging maliit, makipot, at nakakapanikip ang buhay. Bandang 9:00 ng gabi, narinig kong bumukas ang pangunahing pinto. Narinig ko ang malalakas na tawanan na tila nilalabas ang kanilang mga salita. Lasing si Rodel. Lasing din si Diana ayon sa tono ng kanyang boses. Narinig ko ang magulong yabag na umaakyat sa batong hagdanan. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng kanilang silid. Pagkalipas ng 15 minuto, kailangan kong pumunta sa banyo. Mahina ang pantog, isa pang sintomas ng katandaan. Dahan-dahan akong tumayo, umungol ang aking mga tuhod. Sinuot ko ang aking kulay maroon na tsinelas na gawa sa swede. Binuksan ko ang pinto ng aking silid nang walang ingay. Tahimik ang pasilyo, nililiwanagan lamang ng mga kristal na ilaw na nananatiling nakabukas buong gabi. Dahan-dahan akong lumakad, dumadaan sa gallery ng mga larawan ng pamilya na ako mismo ang nag-organisa sa mga dingding. Mga larawan ni Rodel noong sanggol pa, ni Rodel noong bata pa, ni Rodel na nagtapos sa kanyang kasal ng mga bagong silang naapo. Bahagyang nakabukas ang pinto ng master bedroom, halos 10 cm lang. Dilaw na ilaw ang sumisingaw mula sa siwang at pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Rodel, malakas, lasing, galit. Diana, hindi ko na talaga kaya. Seryoso, ang laking espasyo ng lalaking ito. Malaki ang bahay, pero parang maliit kapag kasama siya. Dito ako huminto. Ang buong katawan ko ay nanigas. Nakita ng aking kamay ang dingding at sumandal ako rito. Ang katawan na ito, ang mabigat na presensya na ito, ay nakakabigti sa akin. Nakakabigti talaga. Sumunod ang boses ni Diana, mas matino, mas kalkulado. Rodel, naiintindihan kita ng perpekto, ngunit alam mong kailangan nating maging matiyaga. Hawak niya ang kontrol ng lahat, ng mga kumpanya, ng mga account, ng mga ari-arian. Hindi tayo pwedeng mag-risk. Alam ko, bumuntong hininga siya ng matagal at naiinis. Kaya nga nagkukunwari ako. Nagkukunwari akong nagmamalasakit. Nagkukunwari akong masaya akong malapit sa kanya. Ngunit Diana, kapag namatay siya, magiging tunay tayong milyonaryo, nang walang kontrol niya sa lahat, nang walang opinyon niya, nang hindi kailangang humingi ng pahintulot para gastusin ang sarili nating pera. Ang sarili nating pera, na parang kahit 1 sentimo ng lahat ng iyon ay sa kanila. Magkano sa tingin mo ang mayroon siya? Ang boses ni Diana ay mausisa, interesado, na parang nagtatanong ng halaga ng premyo sa loto. 1.1 bilyon hanggang 1.12 bilyon. Madali. Nagsalita si Rodel ng may pananalig, na parang pinag-aralan niya, na parang kinalkulan niya. Nandoon ang network ng mga tindahan na nagbibigay pa rin ng dibidendo. Kahit pagkatapos ng benta, pinanatili niya ang mga shares. Ang mga commercial spaces ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 140 milyon. Ang mga stocks, ang mga REITs, ang mga pamumuhunan, lahat ng pinagsama. Pinag-uusapan natin ang isang malaking kayamanan at ako ang nag-iisang anak. Lahat ay mapupunta sa akin. Katahimikan. Narinig ko ang tunog ng isang baso na inilagay sa bedside table. Marahil tubig para mawala ang kalasingan. Paano kung baguhin niya ang testamento? Ang boses ni Diana ay may nota ng pagkabahala. Paano kung iwan niya sa isang asosasyon, sa isang charitable institution? Ginagawa iyon ng mga matatanda minsan, lalo na kapag nag-iisa na sila, nagiging relihiyoso. Ngumisi si Rodel, isang mahinang, malupit, lasing na tawa, isang tawa na nagpasuka sa akin. Hindi niya kailanman gagawin iyon. Sobra niya akong mahal. Nabubuhay siya para sa akin at sa mga apo. Diana, hindi mo ba naiintindihan?
Wala nang iba ang lalaking ito sa buhay niya maliban sa atin. Patay na ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya lumalabas ng bahay. Wala siyang libangan. Wala siyang passion. Ang kanyang pag-iral ay nakasentro lang sa atin. Hindi niya ako tatanggalin sa testamento kahit paduraan ko siya sa mukha dahil wala siyang pagpipilian. Dahil ako lang ang meron siya. Mababaw at mabilis ang aking paghinga. Napakalakas ng tibok ng aking puso na naririnig ko ang pulso sa aking mga tainga. Gaano pa kaya katagal ang itatagal niya? Tanong ni Diana. At may pag-asa sa kanyang boses, isang hindi maitago na pagkabalisa. Hindi ko alam. Siya ay 68 taong gulang. Hindi kontrolado ang hypertension. Nakita ko ang kanyang mga gamot sa banyo. May 4 na magkakaibang uri. Malubhang problema sa thyroid, mataas ang kolesterol, borderline diabetes. At sa bigat na dinadala niya, Diana, hindi kakayanin ng puso niya. Walang doktor ang makakakita sa isang 68 taong gulang na lalaki na may 135 kilong at sasabihing matagal pa siyang mabubuhay. Maaaring 6 na buwan, 1 taon, 2 taon ang pinakamahaba. Nagkalkula siya. Nagkalkula kung gaano katagal kakayanin ng aking puso, kung gaano katagal bago ako mamatay. At pagkatapos ay dumating ang pangungusap. Ang pangungusap na sumira sa lahat ng natitirang ilusyon na mayroon akong pamilya. Ang pangungusap na pumatay at bumuhay sa akin ng sabay. Ang baboy na iyon, nakakadiri, Diana. Ang boses ni Rodel ay puno ng lason, ng pagkamuhi, ng tunay na poot. Napakadiri kong makita siya. Makita siyang kumain. Makita siyang umaakyat sa hagdan, nang kinakapos sa hininga, nakahawak sa rehas. Makita ang napakalaking katawan na iyon na kumukuha ng espasyo. Ngunit nagkukunwari akong mapagmahal, nag-aalala. Hinahalikan ko siya sa pisngi tuwing umaga kahit na gusto kong masuka. Konting tiis na lang, konting tiis pa at mawawala na siya. At doon tayo magsisimulang mamuhay ng buhay na karapat-dapat sa atin nang wala siya, nang wala ang bigat na iyon. Narinig kong tumawa si Diana. Hindi iyon malakas na tawa, kundi isang mahina, kasabwat, nasiyahang tawa. Ang uri ng tawa na pinagsasaluhan ng 2 tao kapag lubos silang sumasang-ayon sa isang kakilakilabot na bagay. Gaano katagal sa tingin mo ang kaya mong magkunwari? Hanggat kailangan. Magaling ako diyan. Natuto ako mula sa kanya. Ang hari ng pagpapanggap, palagi siyang nagpapanggap na isang matapang na negosyante, isang makapangyarihang patriarka. Ngunit tingnan mo kung ano ang naging siya. Isang matabang matanda, nag-iisa, kaawa-awa, umaasa sa atin. Rodel, dapat mag-ingat ka kung sakaling may hinala siya. Wala siyang hihinalaan. Bobo siya sa emosyonal, nangangailangan ng pagmamahal, desperado sa lambing. Kaya kong gawin ang gusto ko. Patuloy niya akong mamahalin dahil wala siyang pagpipilian, dahil ako lang ang meron siya. Narinig ko ang mga yabag sa silid. Mayroong bumangon marahil para pumunta sa banyo ng suite. Hindi ako kumilos. Nanatili ako doon na nakatayo sa pasilyo, nakasandal ang kamay sa pader. Nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit, sakit, at isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Gaano katagal ako nanatili doon? Hindi ko alam. Maaaring segundo lang, maaaring minuto. Nawalan ng saysay ang oras. Sa wakas ay pinilit kong kumilos. Bumalik ako sa aking silid. Mabagal, tahimik na mga yabag, tulad ng isang multo sa sarili niyang bahay. Isinara ko ang mabigat na kahoy na pinto. Isinarado, isinandal ang noo ko sa malamig na kahoy at huminga. Hindi ako umiyak. Nagulat ako doon. Akala ko ay babagsak ako, akala ko ay sisigaw ako, magbabasag ng gamit, papasok sa silid na iyon at haharapin sila, ngunit wala akong ginawa sa mga iyon. Umupo ako sa berdeng velvet na upuan sa tabi ng bintana. Tiningnan ko ang hardin na nililiwanagan, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Isang matandang lalaki, mataba, pagod, ngunit buhay pa rin. Ang aking isip ay kakatuwang malinaw, kristal tulad, na parang sinunog ng sakit ang lahat ng pagkalito, lahat ng pagkabulag,
lahat ng ilusyon. Ang natira ay ang malamig, walang awa, at maingat na katalinuhan. Naisip ko ang lahat, ang bawat desisyon na ginawa ko para sa kanya, ang bawat tseke na nilagdaan, ang bawat pinto na binuksan sa pamamagitan ng aking mga kontak, ang bawat sakripisyo na ginawa ko sa pag-iisip na magtatayo ng isang pamana. Naisip ko si Aling Lupe na namatay ng maaga, na hindi kailanman nakita ang kanyang anak na lumaki, na hindi kailanman nakilala ang kanyang mga apo. Naisip ko ang apartment na nagkakahalaga ng 6 milyon na ibinigay ko bilang regalo sa kasal, ang 24 milyon na ininvest ko sa distributor, ang P4 milyon na ginastos ko para i-renovate ang bahay at tanggapin sila, ang libu-libong piso na inililipat ko buwan-buwan para sa kanilang mga gastos. Naisip ko ang 24 na taon na ginugol ko ng nag-iisa matapos ang pagkamatay ni Aling Lupe, nagtatrabaho, nagtatayo, nag-iipon. Para saan? Para sa isang anak na tinatawag akong mataba, kasuklam-suklam, na kinakalkula kung gaano katagal kakayanin ng aking puso, na nagpapanggap na mahal ako habang nakakaramdam ng pagkamuhi. Hindi, wala akong awa. Nakaramdam ako ng katarungan. Pakiramdam ko ay nagbabalanse ang universo. Pakiramdam ko ay nagawa ko ang nararapat. Kinuha ko ang aking telepono, malaking screen, malaking font, isa pang konsesyon sa edad. Binuksan ko ang app ng aking private bank, inilagay ang password, facial recognition, autorisadong access. Tiningnan ko ang aking consolidated portfolio. Nagliliwanag ang mga numero sa screen sa dilim ng silid. 1.12 billion. Real estate, 240 milyon. Kabilang dito ang bahay na tinitirhan namin, 100 milyon. At 2 commercial spaces sa sentro ng Maynila, 140 milyon. Shares sa mga kumpanya, 168 milyon. REITs, 184 milyon. Stocks, 156 milyon. Debt funds, life insurance, savings accounts, 328 milyon. Lahat ay nakaayos, lahat ay may dokumento, lahat ay akin. Nakita ko ang bahay na tinitirhan namin, 100 milyon, nakapangalan sa akin ang titulo. Hindi ko kailanman opisyal na inilipat, ipinangako ko lang sa testamento. Nakita ko ang mga commercial space na nagbibigay ng passive income na 360,000 kada buwan. Nakita ko ang mga shares sa mga kumpanya na nagbabayad ng quarterly dividends. Nakita ko ang lahat ng aking itinayo sa 45 taon ng pagtatrabaho. Nakita ko ang lahat ng inaasahan ng aking anak na mamamana. At gabing iyon, nakaupo sa velvet armchair sa dilim, tinitingnan ang mga numero sa screen ng telepono, gumawa ako ng isang desisyon. Maglalaho ako, ngunit hindi sa paraan na inaasahan niya. Hindi sa paraan na kinakalkula niya, pinaplano, ninanais. Lilikhain ko ang lahat na mawala, bawat sentimo, bawat ari-arian, bawat pamumuhunan. Gusto niya akong mawala. Perpekto. Gagawin kong madali para sa kanya ang gawain, ngunit dadalhin ko ang lahat kasama ko hanggang sa huling piso. Kinabukasan ng Sabado, nagising ako ng 6:00 ng umaga. Hindi ako natulog. Buong gabi akong nakatitig sa kisame, nagpaplano, nag-oorganisa sa aking isip ng bawat hakbang. Nag-long shower ako, sinuot ko ang aking beige linen pants at white long-sleeved shirt. Sinuklay ko ang aking buhok, sinuot ko ang silver cufflinks na regalo sa akin ni Aling Lupe para sa aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Bumaba ako sa kusina, naghanda ng kape, toasted whole wheat bread, apricot jam. Umupo ako mag-isa sa maliit na pribadong terrace na konektado sa aking kwarto na mapupuntahan sa pamamagitan ng salamin na pinto. Tiningnan ko ang hardin na basa pa sa hamog. Ang mga ibon ay umaawit. Nagsisimula ng sumikat ang araw sa likod ng mga puno. Isang magandang araw, isang normal na araw para sa sinuman, ngunit hindi para sa akin, hindi na. Bumaba si Diana kasama ang mga bata bandang 9:00. Naka-pink pajama si Valentina, si Santino naman ay naka-shorts at t-shirt. Dumaan sila ng patakbo sa sala nang hindi ako nakikita. Tiningnan ako ni Diana ng mabilis, walang pakialam, at sinabi lang, "Magandang umaga." Bago siya mawala sa kusina, lumabas si Rodel para maglaro ng tennis sa club bandang 10:00. Naka-white shorts, polo shirt, imported na sapatos. Hindi man lang siya dumaan sa sala kung saan ako nakaupo at nagbabasa ng pahayagan.
Diretso siyang lumabas sa garahe. Baboy. Umuulit sa aking ulo ang salita. Mataba, nakakadiri, nakakasuka. Naghintay ako hanggang tanghali. Pagkatapos ay umakyat ako sa aking pribadong opisina. Isang silid na ako mismo ang nagdisenyo nang i-renovate ko ang bahay 10 taon na ang nakakaraan. Solid wood desk, bookshelf na puno ng business books, state-of-the-art computer, safe na nakabaon sa pader, lahat ay nakakandado, lahat ay pribado. Hindi kailanman pumapasok si Rodel dito. Hindi kailanman pumapasok si Diana dito. Isinarado ko muli ang pinto. Umupo ako sa ergonomic leather armchair. Huminga ako ng malalim at kinuha ang telepono. Idinyal ko ang isang numero na nasa aking directory sa loob ng 23 taon. Si Attorney Hector Santiago, isang tax at estate lawyer, 62 taong gulang, kasosyo sa isa sa pinakamalaking law firm sa Maynila. Diskreto, mahusay, mapagkakatiwalaan. Siya ang humahawak sa lahat ng aking legal na usapin mula nang mamatay si Aling Lupe. Sumagot siya sa pangatlong tawag. Arturo, anong sorpresa? Kamusta ka, attorney? Kailangan ko po kayo ngayon. Emergency. Hindi po pwedeng maghintay hanggang Lunes. Nagkaroon ng maikling paghinto. Kilala ko si Hector sa loob ng dekada. Alam niyang kilalanin kapag seryoso ako. Ayos ba ang lahat? Pero magiging ayos po. Saan niyo po ako gustong makita? Sa bahay ko po sa loob ng 1 oras. At attorney, dalhin niyo po ang lahat ng dokumento ng aking portfolio ng ari-arian, testamento, kapangyarihan, titulo, mga kontrata ng shares, lahat. Arturo, nag-aalala ako. Hindi na kailangan. Nandito na lang kayo sa loob ng 1 oras, pakiusap. Nandoon ako. Dumating siya ng eksakto 1:00 ng hapon. Gray Mercedes, gray suit, black leather briefcase. Si Hector ay palaging isang eleganteng lalaki. Nakasuklay ang puting buhok, maayos ang balbas, may diskretong salamin. Ako mismo ang nagbukas ng pinto. Ayokong may makaalam na narito siya. Umakyat kami diretso sa opisina. Isinarado ko ulit ang pinto. Umupo si Hector sa upuan sa harap ng aking desk. Inilapag ang briefcase sa mesa. Tiningnan ako ng may tapat na pagkabalisa. Ano ang nangyari? Isinaysay ko ang lahat. Bawat salitang narinig ko, bawat pangungusap, bawat sabuatan. Baboy, nakakadiri. Ang pagkakalkula kung gaano katagal kakayanin ng aking puso, ang sabik na paghihintay sa mana. Ang katiyakan na ako ay masyadong tanga, masyadong nangangailangan ng pagmamahal, masyadong kaawa-awa para mapansin o mag-react. Tahimik na nakinig si Hector. Lalong lumubha ang kanyang mukha. Nang matapos ako, yumuko siya at nanatiling tahimik sa loob ng mahabang segundo. Arturo, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sobrang pasensya ko po talaga. Hindi nyo kailangang mag-sorry. Kailangan ko ang tulong nyo. Nag-angat siya ng tingin. Tulungan mo? Paano? Huminga ako ng malalim. Gusto kong gawin ito. Gusto kong ibenta ang lahat. Gusto kong i-liquidate ang lahat ng nakapangalan sa akin. Mga ari-arian, shares sa mga kumpanya, REITs, lahat. Gusto kong gawin itong cash. Gusto kong alisin si Rodel sa testamento. Gusto kong alisin siya bilang beneficiary ng life insurance. At gusto kong gawin ito sa paraan na hindi nila mapapansin ang anuman hanggang sa huli na ang lahat. Tiningnan ako ni Hector ng mariin. Arturo, sigurado ka ba talaga? Anak mo siya. Ang nag-iisa mong anak. Hindi na siya. Matatag, malamig ang boses ko. Ang isang anak ay hindi naghihintay na mamatay ang kanyang ama. Ang isang anak ay hindi tinatawag ang kanyang ama na matabang kasuklam-suklam. Ang isang anak ay hindi kinakalkula kung gaano katagal kakayanin ng puso ng kanyang ama. Ang isang anak ay hindi nagpapanggap na mahal ka habang nakakaramdam ng pagkamuhi. Hindi na siya ang aking anak, attorney. Siya ay isang buwitre. Naghihintay siyang maging bangkay ako. Ikinapikit sandali ni Hector ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang mga ito, may determinasyon. Sige, gagawin natin ito ng tama, walang palya, walang posibilidad na magkaroon ng recourse. Ikaw ay malinaw, may kakayahan,
May updated na medical studies na nagpapatunay ng iyong buong kapasidad sa pag-iisip. Walang sino man ang makaka-question sa iyong mga desisyon. Aayusin natin ang lahat sa isang legal na paraan. Gaano katagal bago ibenta ang lahat? Ang high-value real estate ay tumatagal, ngunit maaari nating bilisan sa mga estratehikong diskwento. Ang mga shares sa mga kumpanya ay maaaring i-liquidate sa loob ng ilang araw kung tatanggapin mo ang makatwirang market value. Ang mga stocks at REITs, agarang likwidasyon, sasabihin kong 3 linggo, marahil 4. Gawin mo sa 2. Agad kaming nagsimula doon sa aking opisina. Nakasarado ang pinto at nakakandado. Ang mundo sa labas ay nagpapatuloy na tila walang nangyayari. Binuksan ni Hector ang briefcase, kumuha ng mga dokumento, titulo, kontrata, sertipiko, statement of accounts. Lahat ay maingat na nakaayos sa mga kulay na folder na may printed labels. Una, ang bahay na 100 milyon. Para sa mabilisang benta, iminumungkahi kong ilagay ito sa 996 milyon. Agad itong makakahikayat ng seryosong mamimili. Ilagay sa 100 milyon. Ayoko namang magmukhang desperado, gusto kong magmukhang estratehiko. Naiintindihan, makikipag-ugnayan ako sa 3 luxury real estate agencies. Discreet na pagbebenta para lang sa mga VIP na kliyente. Walang advertising, walang karatula sa gate, walang litrato sa internet. Perpekto! Ang 2 commercial spaces, 140 milyon lahat-lahat. Maganda ang market para sa commercial real estate sa Maynila. Kaya kong makahanap ng mga mamimili sa loob ng 48 oras. Hanapin mo sila. Ang shares sa mga kumpanya, 168 milyon. Makikipag-ugnayan ako sa iba pang shareholders. Imumungkahi ko ang pagbili ng kanilang shares. Gusto nilang bumili. Inaalis nito ang isang panlabas na kasosyo. Pinagsasama ang kontrol. Gaano katagal? 1 linggo, marahil mas maaga. May naka-schedule na shareholders meeting sa susunod na Huwebes. Maaari kong iharap ang proposal doon. Iharap mo. Mga stocks at REITs, 340 milyon. Agad na liquidity. Kaya kong ibenta simula Lunes. Mawawalan ka ng kaunti sa komisyon. Ngunit nanalo ka sa bilis. Ibenta mo, mga pondo sa utang at life insurance, 328 milyon. Ang ilan ay may parusa para sa maagang pagkuha. Mawawalan ka ng interes kung kukunin mo bago ang maturity. Halos P6 milyon. Isang katamtamang pagkalugi. Wala akong pakialam. Kunin mo lahat. Mabilis na nagtatala si Hector sa kanyang tablet. Mabilis na dumudulas ang kanyang mga daliri sa screen. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at sinabi, "At ang testamento, gusto kong baguhin ng buo. Alisin si Rodel, alisin si Diana, alisin ang mga apo. Mga menor de edad sila, kaya ang anumang mana ay mapupunta pa rin sa kanilang ina. At iwanan sa kanino?" Nagmuni-muni ako. Naisip ko ang lahat ng aking itinayo, sa lahat ng taon ng pagtatrabaho, sa lahat ng mahihirap na desisyon. Naisip ko si Aling Lupe, na palaging nagsasabi, "Arturo, ang pera ay isang kasangkapan. Gamitin mo ito para magtayo, hindi para sumira. 70% para sa mga charity." Gusto ko ng listahan ng mga pinakaseryoso, edukasyon, kalusugan, tulong sa mga matatanda, mga lugar na tunay na gumagawa ng pagbabago. Naiintindihan. 20% para kay Mang Ray Mendoza, aking kaibigan sa loob ng 40 taon. Nakatira siya sa Batangas. Laging nandyan para sa akin sa hirap at ginhawa. 20% ng 1.12 billion ay 224 milyon. Alam niya hindi iyon sorpresa. At ang natitirang 10% sa mga dating empleyado, mga taong nagtrabaho sa akin sa loob ng maraming taon. Si Clara na yaya, si Aling Nena, ang aking dating katulong na nagtrabaho sa akin sa loob ng 15 taon. Si Mang Tonyo, ang driver na naglingkod sa akin sa loob ng 1 dekada. Mga taong trinato ako nang may dignidad ng ang dignidad ay naging bihira. Ngumiti si Hector. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang malungkot, magalang ng ngiti. Palagi kang patas, Arturo. Palagi. Hindi palagi, ngunit natututo ako. Nagtrabaho kami ng 3 oras. Nagdraft si Hector, tumawag, nag-schedule ng mga appointment, nakipag-ugnayan sa mga real estate agent,
Naghanda ng mga dokumento para sa paglagda. Nang umalis siya bandang 4:00 ng hapon, nagsimula na ang plano. Kinabukasan ng Lunes, sinimulan ko ang pagpapatupad. Tumawag ako sa luxury real estate agency. Nag-schedule ako ng isang discreet na pagbisita. 2 ahente ang dumating noong Martes ng 10:00 ng umaga habang si Rodel ay nasa distributor at dinala ni Diana ang mga bata sa paaralan. Kumuha sila ng mga sukat, kumuha ng mga profesional na litrato at nag-evaluate. 100 milyon ay patas kahit na konserbatibo. Ang isang ari-arian na tulad nito sa lokasyong ito na may ganitong mga kagamitan ay maaaring ialok sa 110 milyon. 100 milyon. Ayos lang. Gusto ko ng mabilis na benta. Noong Miyerkules, nakatanggap ako ng unang alok, pay kata milyon. Tinanggihan ko. Noong Huwebes, ikalawang alok, 100 milyon cash. Tinanggap ko. Mamimili. Engineer Alex Tan, isang negosyante sa sektor ng teknolohiya. Malinis ang pera, walang bahid ang record, nakatakdang lagdaan ang kontrata sa susunod na Lunes. Samantala, nagtrabaho si Hector sa mga commercial spaces. Noong Biyernes, nabenta na ang 2. 140 milyon ang nailipat sa aking account. Bank transfer, rehistradong patunay, cash. Sa board meeting ng mga kasosyo, formal kong ipinahayag ang aking intensyon na ibenta ang aking mga shares. Nagulat ang iba pang mga kasosyo, 3 negosyante na kilala ko ng dekada, ngunit interesado. Nagnegosyo kami sa loob ng 2 oras. Nakuha namin ang 164 milyon, mas mababa sa market value, ngunit agad na liquidity. Lagdaan sa Miyerkules, pera sa Huwebes. Ang mga shares at REITs ay na-liquidate noong Lunes, Martes, Miyerkules. Ang mga halaga ay dumarating sa checking account, 345 milyon. 5 milyon na mas mataas kaysa sa inaasahan salamat sa hindi inaasahang pagtaas ng halaga ng ilang tech stocks na hawak ko. Ang mga pondo sa utang ay nakuha. Nawalan ako ng 6 milyon sa interes dahil sa maagang pagkuha. Wala akong pakialam. 322 milyon ang dumating sa account. Sa pagtatapos ng ikalawang linggo, nagawa ko ang imposibleng gawain. Na-liquidate ko ang buong ari-arian. 1.2 bilyon. Lahat ng cash, lahat ay magagamit. Lahat ay nasa aking ganap na kontrol. Ibinahagi ko ang pera sa 4 na magkakaibang bangko. Estratehiya sa seguridad na inirekomenda ni Hector. Nag-configure ako ng mga paglilipat patungo sa mga offshore structures sa legal na tax havens, Luxembourg, Switzerland. Legal na protektado, hindi malalabag na structures. Noong Biyernes ng linggong iyon, nilagdaan ko ang bagong testamento, isang dokumento na may 42 pahina. Bawat probisyon ay meticulously drafted, bawat posibilidad ng pagtutol ay inalis. Nagdala si Hector ng 2 saksi, mga abogado mula sa kanyang law firm na hindi personal na nakakakilala sa akin. Lumagda ako sa harap nila. Notarial authentication. Pagpaparehistro sa central system. Opisyal na tinanggal si Rodel bilang tagapagmana. 0 piso na mana, 0 ari-arian, 0 shares, 0 benepisyo. Binura na parang hindi kailanman nag-exist. Kinansela ko ang credit card na konektado sa aking account na ginagamit niya. Tumawag ako sa bangko. Gusto kong kanselahin ang subsidiary credit card na nakapangalan kay Rodel Dominguez. Agad na nagawa. P1 milyon na limitasyon ay agad na na-block. Sinuspinde ko ang buwanang paglilipat. 400,000 na regular kong idineposito sa kanyang account. Bawat ika-10 ng buwan. Kinansela ko ang automatikong transfer order. Agosto ang magiging huling buwan. Tinanggal ko siya bilang beneficiary ng life insurance. 40 milyon na automatikong mapupunta sa kanya kung sakaling mamatay ako. Tumawag ako sa kumpanya ng siguro, binago ko pabor sa mga charity, nilagdaan ang porma, na proseso, binawi ko ang lahat ng kapangyarihan. May kapangyarihan si Rodel na magsagawa ng operasyon sa aking mga bank account sa kaso ng emergency upang gumawa ng mga desisyong medikal. Kung ako ay hindi na makakakilos, binawi ko. Inihanda ni Hector ang mga opisyal na dokumento, notarial notification. Wala siyang alam. Patuloy siyang nabubuhay ng normal. Lumalabas para magtrabaho, umuuwi para maghapunan, nanonood ng telebisyon sa sala, nagpapanggap, palaging nagpapanggap. Ako rin ay nagpapanggap.
Nagpapanggap na walang nagbago. Umiinom ako ng kape, nagtatanghalian ng mag-isa, nananatili sa aking silid, ngunit sa loob ay nanginginig ako. Buhay, gising. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay pakiramdam ko ay makapangyarihan ako muli. Noong Martes ng ikatlong linggo, tinawagan ko si Mang Ray, kaibigan ko mula pa noong ako ay 28 taong gulang. Nagkakilala kami sa isang trade fair. Mayroon siyang tindahan ng sapatos. Lumaki kaming magkasama. Lumago ang aming mga negosyo ng magkasama. Namatay ang aming mga asawa sa loob ng ilang taon lang. Ang kanya ay sa kanser. Ang akin din. Nagretiro siya sa edad na 60 at bumili ng bahay sa harap ng lawa sa Batangas. 3 kwarto, malaking teres, tahimik na buhay. Ray, kailangan ko ang tulong mo. Emergency. Arturo, ano ang nangyayari? Ayos ka lang ba? Isinaysay ko ang lahat. Bawat salita, bawat pagtataksil. Umiyak siya sa telepono. Umiyak siya dahil sa galit, sa kalungkutan, sa pagkagalit. Arturo, palagi kong alam na interesado lang ang batang iyon. Palagi. Naalala mo ba noong 15 taong gulang siya at humingi siya ng pera kunwari para sa isang proyekto sa paaralan at nadiskubre mo na para pala sa pagbili ng napakamahal na video game console? Binalaan kita noon, ngunit ayaw mong makita. Alam ko, Ray, alam ko. Nabulag ako, naging tanga ako. Ngunit ngayon ay nakakakita na ako. Ano ang gagawin mo? Maglalaho ako. Gusto kong iwanan ang bahay na ito. Ang lungsod na ito, ang buhay na ito, gusto kong magsimulang muli. Halika rito. Naging matatag, determinado ang kanyang boses. May 2 silid ang bahay. Isa ay akin, ang isa ay bakante. Manatili ka hanggat gusto mo. Magsisimula tayong muli, tulad ng dati. Sigurado ka ba? Kapatid ka ni Arturo, ang kapatid na pinili ko. Halika, pakiusap, halika. Bumili ako ng ticket sa bus, first class, Manila, Batangas. Martes ng susunod na linggo, alas 6 ng umaga, 700. Binayaran ko gamit ang credit card na ako lang ang may access. Naghanda ako ng 2 maleta, 2 lang. Mga mahahalagang damit, ang mga alahas na regalo sa akin ni Aling Lupe sa loob ng maraming taon. Cufflinks, relo, singsing, mga personal na dokumento, birth certificate, pasaporte, gamot, mga lumang larawan namin ni Aling Lupe sa mga biyahe na pinuntahan namin ng magkasama, wala nang iba. Ang iba pa, ang mamahaling muebles, ang mga paintings, ang mga kristal na figurin, lahat ng natitira ay walang halaga, mga bagay lang. Noong Lunes ng gabi, bisperas ng aking pag-alis, naghintay ako hanggang sa matulog ang lahat. Umakyat si Rodel ng alas 11, si Diana ng alas 11:30. Narinig kong sumara ang kanilang mga pinto. Narinig kong bumalik ang katahimikan sa bahay. Naghintay ako hanggang hating gabi. Pagkatapos, ay bumaba ako sa batong hagdan sa huling pagkakataon. Humawak ako sa bakal na rehas. Bawat hakbang. Isang alaala, ang unang beses na bumaba si Santino sa mga hagdan na iyon na tumatakbo at sumisigaw. Lolo! Ang unang beses na natisod si Valentina at tumakbo ako para saluhin siya. Ang daan-daang beses na umakyat at bumaba ako, naniniwalang ako ay nasa bahay, ligtas, minamahal. Pumasok ako sa opisina ni Rodel sa ground floor, isang silid na bihirang niyang gamitin. Ang distributor ay may sariling opisina ngunit mayroon siyang desk, computer, drawer na may mahahalagang dokumento doon. Binuksan ko ang ilaw, binuksan ang itaas na drawer, kumuha ng ilang random na folder at inilagay ang aking makapal na brown cardboard folder na may 3 sobre sa loob. Sobre 1, deed of sale ng bahay na may tatak na sold sa pula. Pangalan ng bagong may-ari, Engineer Alex Tan. Petsa ng paglilipat na nagawa na. Petsa ng paglabas ng ari-arian, 30 araw mula sa petsang ito. Sobre 2, mga bank statement. Pagkansela ng subsidiary credit card. Pagsuspinde ng buwanang automatikong paglilipat. Pag-alis bilang beneficiary ng life insurance. Pagbawi ng mga kapangyarihan, lahat ay may selyo, may petsa, opisyal. Sobre 3, isang sulat kamay na liham, nakapangalan sa akin ang letterhead. Aking eleganteng cursive na sulat na natutunan ko sa paaralan noong 1960s. Madilim na asul na permanenteng tinta.
Dahan-dahan kong isinulat ang bawat salita na maingat na pinili, bawat pangungusap ay isang tiyak na saksak. Tinawag mo akong matabang kasuklam-suklam. Sinabi mong kinasusuklaman mo ako. Sinabi mong naghihintay ka na huminto ang aking puso para makuha ang aking P1 bilyon. Narinig ko ang bawat salita, bawat tawa, bawat kalkulasyon kung gaano katagal ako mamamatay. Nabenta ang bahay sa 100 milyon sa Engineer Alex Tan. Meron kang 30 araw para umalis. Ang kontrata ay nilagdaan na, ang pera ay nailipat na, ang mga commercial space ay nabenta sa 140 milyon, ang shares sa mga kumpanya ay nabenta sa 164 milyon, ang mga stocks at REITs ay na-liquidate sa 345 milyon, ang mga debt funds ay nakuha sa 322 milyon, total fee 1.12 billion. Lahat ay naging cash, lahat ay nawala sa iyong abot. Hindi ka kailanman makakakita ng isang sentimo sa akin. Binago ko ang testamento. Ganap kang inalis. 70% ay mapupunta sa mga charity. 20% para kay Ray. 10% para sa mga taong trinato ako ng may respeto. Wala kang matatanggap. Walang matatanggap ang iyong mga anak. Walang matatanggap si Diana. Kinansela ko ang iyong credit card. Sinuspindi ko ang buwan ng paglilipat. Inalis kita bilang beneficiary ng life insurance. Binawi ko ang lahat ng kapangyarihan. Sinabi mong wala na akong iba sa buhay bukod sa iyo. Nagkamali ka. Mayroon akong dignidad, ang aking pera, ang aking kalayaan, ang buong buhay ko sa unahan. At mayroon ka ang palagi mong gustong mangyari, ang mawala ako. Maligayang bati. Nagtagumpay ka, ngunit nang walang mana, nang walang bahay, nang walang pera, nang walang anuman, mali ang kalkulasyon mo, anak ko. Mas malakas ang aking puso kaysa sa iyong akala, at mas maganda ang aking memorya. Huwag kang umasa na mamana mula sa taong gusto mong ilibing. Paalam, Arturo Dominguez. Tinupi ko ang liham, inilagay sa sobre, isinara, at isinulat sa sobre ng malalaking letra. Rodel, mahalaga, buksan agad. Iniwan ko ang folder na bukas sa gitna ng kanyang desk. Imposibleng hindi niya makita. Pinatay ko ang ilaw, isinara ang pinto, umakyat sa hagdan sa huling pagkakataon. Pumasok ako sa aking silid, kinuha ang 2 maleta na handa na, nakatago sa likod ng pinto ng walk-in closet. Tiningnan ko ang paligid, ang silid na ito kung saan ako natulog ng mag-isa ng matagal, ang king-size na kama na ito kung saan ako umiyak ng buong gabi. Pagkatapos mamatay ni Aling Lupe, ang bintana na ito kung saan ko nakita ang hardin na umusbong at nalanta sa bawat season. Hindi ako nakaramdam ng kalungkutan, nakaramdam ako ng kaluwagan. Bumaba ako sa hagdanan, bit-bit ang mga maleta. Mabibigat. Nagprotesta ang aking mga tuhod, ngunit hindi ko pinansin ang sakit. Binuksan ko ang pangunahing pinto. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi. 3:00 ng umaga, madilim ang kalangitan. Maliwanag ang mga bituin. Kinuha ko ang aking kotse, isang itim na BLX5 na B-medium, 2020 model, nakapangalan sa akin ang plaka. Inilagay ko ang mga maleta sa trunk, sumakay, inayos ang upuan, inayos ang mga salamin, sinimulan ang makina at umalis. Sa huling pagkakataon, nang hindi lumilingon. Nagmaneho ako papunta sa isang hotel malapit sa terminal ng bus sa Maynila. Isang luxury hotel, 3,000 ang gabi. Nag-check-in ako. Umakyat ako sa kwarto, naligo. Humiga sa malinis na kama na amoy lavender. Nakatulog ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Mahimbing ang aking tulog, walang bangungot, walang pagkabalisa. Nagising ako ng 5:00 ng umaga sa alarm ng telepono. Naghanda ako. Nag-quick breakfast sa restaurant ng hotel. Tumawag ako ng taxi patungo sa terminal. Sumakay ako ng 6:15. Nasa oras ang bus, komportable ang upuan, maayos ang pag-alis. Tiningnan ko ang labas ng bintana habang nawawala ang Maynila sa ilalim ng mga ulap. Ang lungsod kung saan ako ipinanganak, kung saan ako nagtayo ng imperyo, kung saan ako nawalan ng asawa, kung saan ako nagpalaki ng isang anak na nagtaksil sa akin. Hindi ako nakaramdam ng nostalgia, nakaramdam ako ng kalayaan. Nadiskubre ni Rodel ang lahat noong Martes ng umaga bandang 9:00. Nasa Batangas na ako nang magsimulang mag-ring ang aking telepono ng sunod-sunod.
Ang unang tawag ay dumating ng alas 9:23, hindi pinansin. Ikalawang tawag, alas 9:27, hindi pinansin. Ikatlo, ikaapat, ikalima, lahat ay hindi pinansin. Patuloy na nagva-vibrate ang aking telepono sa bulsa ng aking pantalon habang kami ni Mang Ray ay nagkakape sa teras ng kanyang bahay, nakatingin sa asul na lawa na lumalawak hanggang sa walang hanggan. Siya ba? Tanong ni Ray, nakatingin sa aking bulsa na nagva-vibrate. Sasagutin mo ba? Hindi, hanggang tanghali. 30 missed calls, 42 WhatsApp messages, 22 voice messages, mga text message din, iyong mga lumang SMS na hindi na ginagamit. Alauno ng hapon, pagkatapos naming magtanghalian ng masarap na inihaw na tilapia sa isang restaurant sa harap ng lawa. Sa wakas ay binuksan ko ang WhatsApp. Binasa ko ang mga mensahe isa-isa ng metodiko. Ang mga nauna ay magulo, galit. Papa, ano ang ginawa mo? Nasaan ka? Ano itong balita tungkol sa nabenta na bahay? Nawawala ka na ba sa katinuan? Pagkatapos ay dumating ang mga desperado. Pakiusap, sagutin mo ang telepono. Papa, alang-alang sa Diyos kailangan nating mag-usap. Nagkamali lang. Sigurado ako, nasaan ka? At sa wakas ang mga nagmamakaawa. Papa, mahal kita. Alam mong mahal kita. Hindi ko gustong sabihin ang mga bagay na iyon. Lasing ako. Nagsalita lang ako ng walang katuturan. Pakiusap, bumalik ka. Kaya nating ayusin ito. Pinili ko ang isa sa mga voice message, ang pinakamahaba. 3 minuto 42 segundo. Inilagay ko sa aking tainga. Pindutin ang play. Ang boses ni Rodel ay basag, umiiyak, lasing sa pagkadismaya. Papa, alang-alang sa Diyos, ano ang ginawa mo? Paano mo nagawa iyon? Ibinenta mo ang bahay? Ibinenta mo ang bahay? Paano? Kailan? Nang hindi nagpapaalam sa akin, nang hindi kumukonsulta sa akin. Nakatira kami dito, ako si Diana, ang iyong mga apo. Ang iyong mga apo, Papa, naisip mo ba sila? Kinuha mo ang lahat, ang mga ari-arian, ang mga kumpanya, ang mga shares. Niliquidate mo ang 12 billion at wala kang sinabi sa akin. Baliw ka, senile ka. May nagmaniobra sa iyo. Dapat ganoon. Si Hector ang nagmaniobra. Gusto kanyang nakawan ng pera. Papa, ako ang anak mo. Ang anak mo. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng walang anuman. May 2 akong anak. Nagpapanik si Diana. Wala kaming mapuntahan. 30 araw para umalis ng bahay. 30 araw. Paano kami? Bumalik ka, alang-alang sa Diyos, bumalik ka. Mag-usap tayo. Hindi ko gustong sabihin ang mga bagay na yon. Lasing ako. Nagsalita lang ako ng walang katuturan. Mahal kita. Alam mong mahal kita. Ikaw ang aking ama. Papa, natapos ang voice message. Katahimikan. Nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Inaasahan kong makaramdam ng sakit. Inaasahan kong makaramdam ng pagkakasala. Inaasahan kong gustong bumalik, magpatawad, maniwala na nagkamali lang, ngunit wala akong naramdaman sa mga iyon. Nakaramdam ako ng malamig, kumpleto, at tiyak na kasiyahan. Binura ko ang voice message, binura ang lahat ng mensahe, ni-block ko ang numero. Nagmamasid sa akin si Ray ng tahimik, hawak ang isang tasa ng kape. Kamusta ang pakiramdam mo? Nagmuni-muni ako sa tanong. Talaga, nagmuni-muni ako. Malaya. Ngumiti siya. Isang malungkot na ngiti, ngunit may pagmamalaki. Ginawa mo ang nararapat, Arturo, ang mahirap, ngunit tama. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Rodel ang ibang paraan. Tumawag siya mula sa telepono ng distributor. Nakablock. Tumawag siya mula sa telepono ni Diana. Nakablock. Tumawag siya mula sa mga hindi kilalang numero. Lahat nakablock. Nagpadala siya ng mga email, dose-dose ng email. Ang ilan ay galit, inaakusahan ako ng kalupitan, kabaliwan, pagtataksil. Ang iba naman ay nagmamakaawa, humihingi ng tawad, nangangakong magbabago. Hindi ko sinagot ang anuman. Nag-set up ako ng automatikong filter. Lahat ay diretsyong napunta sa trash. Ang ikalawang linggo ay mas lumayo pa. Kumuha siya ng mga abogado. Isang katamtamang law firm sa Maynila na nag-espesyalista sa inheritance law. Naghain sila ng kaso na nagsasabing ako ay senile, na ako ay minanipula, na ang testamento ay invalid, na ang mga benta ng real estate ay mapanlinlang,
na ako ay nasa ilalim ng psychological coercion. Tinawagan ako ni Hector. Arturo, naghain si Rodel ng kaso, akusasyon ng kawalan ng kakayahan sa pag-iisip. At? Wala. Handa ko na ang lahat. Medical studies ng huling 5 taon, lahat ay nagpapatunay ng buong cognitive capacity, neurological exams, psychiatric evaluation na ginawa ko sa routine habang nagpapa-annual check-up, recordings ng mga meeting na nagkaroon kami ng may pahintulot mo. Siyempre, kung saan ipinapakita ang ganap na katalinuhan, mga dokumentong nilagdaan ng mga hindi mapag-aalinlangan ng saksi, mga notarized deed. Lahat ay perpekto, may 0 posibilidad siya, ganap na 0. Babasahin ng huwes ang mga pag-aaral at agad natatanggihan ang demanda. Posibleng kondenahin pa si Rodel para sa pang-aabuso sa proseso. Perpekto. Arturo, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy? Anak mo siya. Attorney, ilang beses ko pa bang kailangang ulitin? Hindi na siya ang aking anak. Ang isang tunay na anak ay hindi gagawa ng ginawa niya. Hindi sasabihin ang sinabi niya. Ipagpatuloy mo, ipagtanggol mo ang aking ari-arian. Ipagtanggol mo ang aking mga desisyon ng walang awa. Opo, sir. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 buwan. Gumastos si Rodel ng P2.8 milyon sa honoraria ng mga abogado, perang wala siya na kailangan niyang hiramin marahil kay Diana o sa kanyang pamilya. Nagpresenta siya ng mga saksi na nagsasabing ako ay nalilito, nakakalimutin, marupok. Mga taong halos hindi ako kilala, mga kapitbahay na binabati ko sa kalye, isang dating empleyado na pinatalsik ko dahil sa kawalang katapatan ilang taon na ang nakakaraan. Sinira ni Hector ang bawat argumento, iprinesenta ang mga medical studies, 46 pahina ng clinical evaluation na nagpapatunay na ako ay nasa perpektong kalusugan sa pag-iisip. Nagpresenta siya ng mga recording ng business meetings na nagkaroon ako sa huling 2 taon. Lahat ay nagpapakita ng buong kakayahan sa pag-iisip, strategic analysis, paggawa ng komplikadong desisyon. Nagpresenta siya ng mga testimonya mula sa mga respetadong negosyante na nakipagnegosasyon sa akin kamakailan. Lahat ay nagkakaisa. Si Ginoong Dominguez ay isa sa mga pinakamatalino at matalinong tao na nakilala ko. Ipinresinta rin niya at ito ang pinakamabigat. Ang isang detalyadong transcript ng usapan na narinig ko noong gabing iyon, si Rodel na tinatawag akong matabang kasuklam-suklam, si Diana na kinakalkula ang mana, ang dalawa na nag-iisip kung gaano katagal kakayanin ng aking puso. Wala akong recording, wala akong nai-record, ngunit ang tumpak na transcript may petsa. Nilagdaan ko sa ilalim ng panunumpa, na may tiyak na detalye na tanging ang isang taong naroon lamang ang makakaalam, ay tinanggap bilang ebidensya. Binasa ng huwes at nanatiling tahimik, nakatingin kay Rodel na nakaupo sa audience na may gray suit at ekspresyon ng kinokontrol na pagkadismaya. Ginoong Rodel Dominguez, kinukumpirma o itinatanggi niyo ba ang mga pahayag na inilarawan sa transcript na ito? Binuksan ni Rodel ang kanyang bibig. Isinara, binuksan ulit, nauutal. Lasing po ako, mahal na hukom. Nagsabi po ako ng mga bagay na hindi ko gustong sabihin. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay halos hindi marinig, opo. Pinukpok ng huwes ang kanyang maso. Tinanggihan ng demanda. Ang lahat ng ginawa ni Ginoong Arturo Dominguez ay ginawa ng may buong kakayahang sibil at mental. Ang testamento ay balido. Ang mga benta ay balido. Ang mga paglilipat ng ari-arian ay balido. Walang anumang indikasyon ng pamimilit, manipulasyon o kawalan ng kakayahan. Case closed. Ang nagrereklamo ay hinatulan na magbayad ng mga gastos sa korte at mga bayarin sa proseso na nagkakahalaga ng P1 milyon. Ganap na natalo si Rodel. Sa mga sumunod na buwan, nalaman ko kay Hector na nakikipag-ugnayan sa mga kasamahan sa Maynila na gumuho ang kanyang buhay, literal na gumuho. Kinailangan niyang umalis ng bahay, hindi nakahanap ng ibang katumbas na ari-arian. Kung tutuusin, libre siyang nanirahan sa isang ari-arian na 100 milyon. Ang kanyang tunay na budget nang walang perang buwan-buwan kong inililipat
ay hindi lalampas sa 160,000 kada buwan. Umupa siya ng 2-bedroom apartment sa Quezon City, isang popular na lugar. Simpleng gusali, walang luho, 24,000 ang renta. Isang ika-6 na bahagi ng budget. Ang distributor ay nagsimulang lumubog nang walang working capital na garantiya ko tuwing kailangan kong takpan ang kakulangan, nang walang mga kontak na binubuksan ko, nang walang safety net na ibinibigay ko. Hindi na kinaya ng negosyo. Nag-terminate ng kontrata ang mga importanteng kliyente, humingi ng advance payment ang mga supplier, wala silang pera. Nag-resign ang mga empleyado, atrasado ang mga sahod. Sa loob ng 4 na buwan, nabangkarote ang kumpanya, utang na P6 milyon. Proseso ng corporate rehabilitation. Pagkabigo, si Diana. Ang magandang si Diana na may platinum blonde na buhok at branded na damit ay nakitang nawawala ang kanyang lifestyle. Wala nang pera para sa salon, para sa personal trainer, para sa eleganteng gym, para sa branded na damit, para sa 5-star restaurants, para sa mga biyahe. Wala nang ari-arian na ipagyayabang sa Instagram, wala nang marangyang buhay na ipinapanggap. Naghain siya ng diborsyo buwan matapos akong umalis. Dinala niya ang mga bata at bumalik sa kanyang mga magulang sa Makati. Nagsimula siya ng proseso para sa child support. Humingi siya ng 240,000 kada buwan para sa 2 bata. Hindi kayang bayaran ni Rodel kahit kalahati niyon. Inihayag ng huwes na 100,000, ngunit hindi niya kayang bayaran. Siya ay nasa default, hinahabol ng mga utang, sira na. Lumaki si Santino at Valentina na malayo sa kanya. Hindi pinapayagan ni Diana ang regular na pagbisita. Sinasabi niyang hindi nagbibigay si Rodel ng sapat na kondisyon sa maliit na apartment na tinitirhan niya. Nakikita ng mga bata si Rodel minsan sa isang buwan, hindi sila komportable. Gusto nilang umalis ng maaga. Nagpadala siya sa akin ng huling mensahe aksan na buwan matapos ang lahat ng ito mula sa isang bagong numero na nakuha niya. Binasa ko dahil hindi ko alam ang numero. Sinira mo ako. Sinira mo ang sarili mong pamilya. Sinira mo ang kinabukasan ng iyong mga apo. Sana ay masaya ka ng mag-isa sa iyong pera dahil iyon lang ang meron ka ngayon. Pera at kalungkutan. Nawalan ka ng anak, nawalan ka ng mga apo, nawalan ka ng lahat ng mahalaga. Matagal kong tiningnan ang mensahe. Nasa terrace ako ng bahay, umiinom ng sariwang apple juice, nakasuot ng puting linen shirt, maayos ang buhok, nakayapak. Ang lawa ay kumikinang sa ilalim ng araw ng hapon. Ang mga seagulls ay lumilipad sa pabilog na galaw. Ang isang mainit na simoy ng hangin ay humahaplos sa aking mukha. Sumagot ako ng isang beses lamang, malamig, tiyak. Rodel, wala akong nawala. Tinanggal ko ang isang bigat na bumibigti sa akin. Gusto mo ang aking pera, ngayon wala ka na. Gusto mong mamatay ako, kaya namatay ako? Ang ama na kilala mo, na nagmamahal sa iyo ng walang pasubali, na nagpapatawad sa iyo ng lahat, ay namatay noong gabing tinawag mo akong matabang kasuklam-suklam. Ang natitira ay ako, Arturo, at nabubuhay ako ng maayos nang wala ka, mas mahusay kaysa kailanman. Niblock ko ang numero, hindi ko na kailanman nalaman ang tungkol sa kanya. Hindi ko na kailanman gustong malaman. Ngayon, 8 buwan na ang nakakaraan, nakatira ako sa isang bahay sa harap ng lawa sa Batangas. 3 silid tulugan, bawat isa ay may walk-in closet at pribadong banyo. Malaking terrace na may grill, jacuzzi, vertical garden na may mga halaman sa bundok, kahanga-hangang tanawin ng lawa at mga bundok kung saan ako lumalangoy tuwing umaga sa tag-init. Pinili ko ito ng cash, nabawasan ng 60 milyon, may natitira pa ring 106 bilyon na ininvest sa diversified funds na nagbibigay ng average na 8.5% annual return, 8 milyon buwanang passive income, higit pa sa sapat para mabuhay ng may dignidad, hindi nang may luho sa loob ng susunod na 5th taon kung gugustuhin ko. Si Mang Ray ay kasama kong nakatira. Pinagsasalo-salo namin ang mga gastos, bagaman hindi ko kailangan, ngunit iginigiit niya at iginagalang ko iyon. Pinagsasalo-salo rin namin ang buhay. Nagkakape kami sa teras tuwing umaga, nakatingin sa lawa na nagigising. Nagpaplano kami ng mga biyahe. Pinag-uusapan namin ang mga libro, mga pelikula, politika, lahat ng bagay. Pinapatawa niya ako, pinapatawa ko rin siya.
Kami ay 68 at 71 taong gulang, ayon sa pagkakasunod, ngunit pakiramdam namin ay bata, malaya, buhay. Naglakbay kami ng magkasama. Noong nakaraang buwan, pumunta kami sa Iloilo. Nanatili kami ng 2 linggo. Naglakad kami sa plaza, uminom ng kape sa mga lumang bahay, kumain ng batchoy mula sa mga tradisyonal na lutuin. Sa susunod na buwan, pupunta kami sa Vigan. 3 linggo. Ang mga kalye, ang mga lumang bahay, ang mga kaakit-akit na restaurant sa sentro ng bayan. Bumababa ako ng 29 kilo mula 130 hanggang 106. Hindi pa rin ako payat, hindi ako kailanman magiging at ayaw kong maging, ngunit malusog ako. Binalikan ko ang Pilates 3 beses sa 1 linggo, paglangoy sa aquatic center ng bayan, 40 minutong lakad sa gilid ng lawa tuwing hapon. Nakatingin sa gininto ang paglubog ng araw sa ibabaw ng tubig. Huminto ang sakit ng aking mga tuhod, naging normal ang aking presyon, bumaba ang aking kolesterol. Huminto ako sa pag-inom ng 2 sa 4 na gamot. Bumalik akong tumingin sa salamin at gustuhin ang nakikita ko. Hindi naman ang hugis, kundi ang ekspresyon. Nagniningning ang aking mga mata. Hindi na mabigat sa kalungkutan ang aking mukha. May mga ngiti sa paligid ng bibig, mga bagong ngiti na hindi pa umiiral noon dahil ngayon ay totoo akong ngumingiti. Nakilala ko ang isang grupo ng mga retiradong negosyante dito sa Batangas. Mga lalaki tulad ko, mga lalaking nagtayo ng mga imperyo, nagtatag ng mga kumpanya, nagbukas ng mga daanan, matatatag na lalaki na ngayon ay nag-aani ng bunga ng mga dekada ng trabaho. Nagtitipon kami tuwing Huwebes para maghapunan. Nagpapalitan kami ng mga bahay. Pinag-uusapan namin ang mga pamumuhunan, politika, mga apo para sa mga mayroon at mahilig pag-usapan sila, mga biyahe, mga libro. Iginagalang nila ako, pinapakinggan nila ako, nakikita nila ako kung ano ako. Arturo, lalaki, negosyante, mamumuhunan, malakas, buo, malaya. Isa sa kanila si Mang Pedro, biyudo sa edad na 70, may maikling puting buhok, makinang na berdeng mata, isang nakakahawang tawa. Siya ang may-ari ng isang chain ng mga botika sa Bicol. Ibinenta niya ang lahat at nabubuhay sa kanyang mga renta. Sinabi niya sa akin isang gabi, pagkatapos ng 3 baso ng tequila, "Arturo, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking yaman na maaari nating taglayin? Hindi pera, kundi dignidad. Ang tingnan ang sarili sa salamin at alam na hindi ka nagbenta, na hindi ka tumanggap ng mumo ng pagmamahal, na hindi mo ipinagpalit ang iyong pagpapahalaga sa sarili para sa kaginhawaan. Ginawa mo iyan, nagkaroon ka ng lakas ng loob. Umiyak ako noong gabing iyon, ngunit ang mga iyon ay mabubuting luha, mga luha ng kaluwagan, ng pasasalamat, ng pagtanggap. Sirang-sira na si Rodel, alam ko. Hindi dahil sa hinahanap ko ang impormasyon, hindi ko hinahanap, ngunit dahil pinananatili ako ni Hector na updated kapag may mga judicial movements. 2 beses pang sinubukan ni Rodel na ifail ang testamento, 2 beses ding tinanggihan. Sinubukan niyang mag-akusa ng pag-abandona sa mga vulnerable na tao, nagpapanggap na iniwan ko siya sa sitwasyon ng vulnerability. Tinanggihan. Malinaw ang huwes. Si Hinoong Dominguez ay isang adultong lalaki, may kakayahan, may degree sa pamamahala na nagpatakbo ng isang kumpanya. Walang pag-abandona sa mga vulnerable na tao. May mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga desisyon. Muling nagpakasal si Diana sa isang negosyante sa Maynila, isang mayamang lalaki. Ang mga bata ay nakatira sa kanila sa isang malaking bahay sa Makati. Si Rodel ay naging absent father, ang sirang ama, ang ama na hindi kayang bayaran ang child support sa oras, ang ama na nakikita ng mga bata minsan sa isang buwan dahil sa judicial obligation, hindi dahil sa kagustuhan, at wala akong awa. Dapat ba akong maawa? Siguro, anak ko pa rin siya. Galing siya sa aking mga genes. Binigyan ko siya ng kanyang unang paligo, kanyang unang pagkain, kanyang unang yakap, ngunit tinawag niya akong matabang kasuklam-suklam. Kinalkulan niya kung gaano katagal kakayanin ng aking puso. Nagpapanggap siyang nagmamahal habang nakakaramdam ng pagkamuhi.
Naghintay siyang mamatay ako para kuhanin ang aking pera. Hindi, wala akong awa. Nakaramdam ako ng katarungan. Pakiramdam ko ay nagbabalanse ang universo. Pakiramdam ko ay nagawa ko ang nararapat. Natuto ako na hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Lahat ay nagsasabi niyan, ngunit mas marami akong natutunan. Nabibili ng pera ang kalayaan, nabibili ng pera ang dignidad, nabibili ng pera ang karapatang magtanggi sa sino mang trumato sa iyo ng masama. Kahit pa ang taong iyon ay galing sa iyong mga genes, nabibili ng pera ang posibilidad na magsimulang muli, na muling isilang, na mabuhay ng totoo sa halip na umiral lang. Nagtayo ako ng isang imperyo, nagpalaki ng isang anak, naniwala sa isang pamilya at nawala ang lahat. Hindi, wala akong nawala. Tinanggal ko ang lahat ng nagtatali sa akin sa isang kasinungalingan, sa isang ilusyon, sa isang pagpapanggap. Ngayon, kapag nagising ako ng alas 6 ng umaga at tinitingnan ng lawa sa bintana ng aking silid, kapag nagkakape ako kay Ray sa terrace habang sumasayaw ang mga sigal sa kalangitan, kapag naglalakad ako sa gilid ng lawa, nakayapak sa basang damo, kapag naglalakbay ako sa mga lugar na palagi kong gustong puntahan, kapag tumatawa ako kasama ang aking mga kaibigan sa mga masayang hapunan, alam ko ang isang bagay. Hindi ako isang baboy, hindi ako pabigat, hindi ako bigat, hindi ako ang kaawa-awang at nangangailangan ng pagmamahal na lalaki na inilarawan ni Rodel. Ako si Arturo Dominguez, 68 taong gulang, retiradong negosyante, mamumuhunan, malayang lalaki, matatag na lalaki, lalaki na nagkaroon ng lakas ng loob na piliin ang sarili niyang dignidad sa halip na ang ilusyon ng isang pamilya. At ang ₱12 bilyon na inaasahan ng aking anak na mamamana ay magtatayo ng mga paaralan sa mga mahihirap na komunidad sa Pilipinas. Magpopondo sa pangangalagang medikal para sa mga matatanda na walang pinagkukunan sa Mindanao. Maglilikha ng mga pampublikong aklatan. Magbabayad ng mga scholarship para sa mga mahuhusay na kabataan na walang kakayahan na gustong mag-aral ng engineering, medisina, batas. Mapupunta ito kay Mang Ray, na naging kapatid ko nang ipagkanulo ako ng aking biological na pamilya. Mapupunta ito kay Clara, kay Aling Nena, kay Mang Tonyo. Mga taong trinato ako ng may respeto nang ang respeto ay naging bihira. Mapupunta ito sa lahat, maliban sa kanya. Gusto ni Rodel ang aking kamatayan para mabuhay. Pinili ko ang aking buhay para muling isilang. At muling isinilang ako ng mas malakas, mas malaya, mas buhay kaysa kailanman. Noong nakaraang linggo, nasa palengke ako ng mga gawaing kamay sa Batangas. Bumibili ako ng mga kumot na gawa sa lana para sa teres. Lumapit sa akin ang isang matandang babae. Malamang ay mga 80 taong gulang siya. Nakapusod ang puting buhok, makinang na kulay kape ang mga mata, may ngiti sa labi. Pakiusap sir, nakita ko po kayong naglalakad sa tabi ng lawa tuwing hapon. Palagi kayong nakangiti, palagi kayong mukhang payapa. Ano po ang sikreto nyo? Huminto ako. Naisip ko ang kanyang tanong. Talagang naisip ko. Hindi po sikreto, Aling. Desisyon po. Nagdesisyon po akong mas mahalaga ang aking dignidad kaysa sa kaginhawaan. Nagdesisyon po akong karapat dapat akong tratuhin ng may respeto. Kahit pa mga hulugan iyon ng pag-iisa. Nagdesisyon po akong mabuhay sa halip na umiral lang. Ngumiti siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sana po mas maraming tao ang matuto niyan bago pa huli ang lahat. Hindi po kailanman huli ang lahat, Aling. Ako po ay 78 taong gulang. Nagsimula po ako ulit 8 buwan na ang nakakaraan. Kung kaya ko, kaya rin po ng sino man. Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Naramdaman ko lang na dapat kong gawin. Umiyak siya sa balikat ko. Hindi ko alam ang kanyang istorya. Hindi ko alam kung ano ang dinadala niya. Ngunit pakiramdam ko ay may ibinigay ang aking mga salita sa kanya. Pag-asa, marahil pahintulot na piliin ang kanyang sarili. Nang kami ay maghiwalay, hinawakan niya ang aking mga kamay. Salamat po, sir. Salamat po. Umalis siya. Hindi ko na siya nakita muli. Ngunit kinumpirma sa akin ng pagtatagpong iyon ang isang bagay. Hindi lang ako ang iniligtas ko. Sa pagliligtas ko sa sarili, sa pagpili ko ng aking dignidad, naging halimbawa ako. Isang buhay na patunay na posible ang magsabi ng tama na posible ang magsimulang muli, na posible ang mabuhay ng mataas ang noo.
Kagabi, kami ni Mang Ray ay naghapunan sa teres. Naghanda ako ng hipon na may niyog, kanin, avocado salad at binuksan namin ang isang bote ng puting alak. Tahimik ang lawa, sumasalamin sa bilog na buwan na parang isang pilak na salamin. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa iyo? Sabi ni Mang Ray. Nakatingin sa akin sa ibabaw ng kanyang baso ng alak. Ano? Na hindi ka nanatili sa papel ng biktima. Maraming lalaki sa sitwasyon mo ang nalulunod sa pagkaawa sa sarili, sa depresyon, sa sama ng loob. Ginugol sana nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na nagrereklamo kung paano sila pinagtaksilan, kung paano nawala ang lahat sa kanila. Ikaw hindi. Kinuha mo ang iyong sakit at ginawa itong aksyon, kalayaan, bagong buhay. Hindi madali, Ray. Alam ko, ngunit ginawa mo, at iyon ang nagpapagaling sa iyo. Uminom kami ng tahimik, pinapakinggan ang mahinang tunog ng tubig ng lawa na humahampas sa baybayin, ang huni ng mga kuliglig, ang hangin na bumubulong sa pagitan ng mga puno. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Ray. Naisip ko. Tapat kong naisip. Hindi, ni isang araw. Minsan naiisip ko kung kamusta na ang mga bata, sina Santino at Valentina. Wala silang kasalanan sa lahat ng ito, ngunit alam kong mas mabuti sila nang walang lolo na trinato ng masama sa harap nila. Ayoko silang lumaki na iniisip na ayos lang tratuhin ang mga tao ng ganoon. Ayoko maging halimbawa ng kung ano ang maaaring abusuhin ng walang kahihinatnan. At si Rodel, gumawa si Rodel ng kanyang pagpili. Pinili niya ang pera kaysa respeto. Pinili niya ang kasakiman kaysa pagmamahal. Pinili niya ang kalupitan kaysa habag. Ngayon, nabubuhay siya sa mga kahihinatnan. Ako rin ay gumawa ng aking pagpili. Pinili ko ang dignidad, pinili ko ang kalayaan, pinili ko ang buhay, at tingnan mo kung nasaan tayo. Ikinaway ko ang aking kamay, itinuro ang lawa, ang bahay, ang bituing kalangitan, ang buhay na aming itinayo. Hindi ito parusa, Ray. Ito ay gantimpala. Gantimpala sa pagkakaroon ng lakas ng loob na piliin ang sarili ko. Inangat ni Ray ang kanyang baso. Para sa lakas ng loob, para sa dignidad, para sa bagong buhay. Pinaglapit namin ang aming baso. Ang tunog ng kristal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Para sa bagong buhay, ulit ko. At sa sandaling iyon, nakaupo sa aking teres, sa aking bahay, sa aking buhay, na palilibutan ng kapayapaan at kagandahan, tunay na pagkakaibigan. Alam ko nang may lubos na katiyakan na ginawa ko ang tama. Hindi mahalaga kung gaano pa katagal ako magtatagal. Maaaring 15 taon, maaaring 20. Ang mahalaga ay bawat araw na nabubuhay ako ngayon ay isang tunay na araw, isang buong araw, isang araw kung saan tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at gusto ko ang taong nakikita ko. Hindi ang matagumpay na negosyante, hindi ang mapagbigay na ama, hindi ang mapagbigay na lolo, kundi si Arturo lang, isang lalaking natuto ng huli, ngunit hindi masyadong huli, na ang tanging tao na kailangan mo talaga ng pag-apruba ay ang iyong sarili, na ang pagmamahal na ibinibigay mo sa sarili mo ay mas mahalaga kaysa sa pagmamahal na hinihingi mo mula sa iba, na ang piniling pag-iisa ay mas mabuti kaysa sa kasama na nagpapaliit sa iyo, na ang pera ay isang kasangkapan lamang at ang pinakamahusay na paraan para gamitin ito ay bilhin ang iyong kalayaan. Ngayong umaga, bago magising si Ray, bumaba ako sa gilid ng lawa. Pasikat pa lang ang araw, pininturahan ang kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Napakatahimik ng tubig, inalis ko ang aking sapatos, inilubog ang aking mga paa sa malamig na tubig, ipinikit ang aking mga mata, huminga ng malalim at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, marahil dekada, ganap na kapayapaan, hindi ang kawalan ng problema, kundi ang presensya ng pagtanggap, ang katiyakan na ako ay nasa eksaktong lugar na dapat kong puntahan, na ako ay eksaktong kung sino ang dapat kong maging. Iminulat ko ang aking mga mata. Isang asul na heron ang nakatayo sa gilid ng lawa ilang metro mula sa akin, tahimik din. Payapa rin. Tiningnan ko siya, tiningnan niya ako, at sa pinagsasaluhang sandaling iyon ng perpektong katahimikan ay naunawaan ko ang huling aral. Hindi mo kailangan na maintindihan ng iba ang iyong desisyon.
Hindi mo kailangan na aprubahan ng iba ang iyong landas. Hindi mo kailangan na patunayan ng iba ang iyong halaga. Kailangan mo lang malaman sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao na tama ang iyong pinili, na pinili mo ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan, na pinili mo ang dignidad kaysa sa kaginhawaan, na pinili mo ang buhay kaysa sa basta pag-iral. Ibinuka ng hero ng kanyang mga pakpak at lumipad, gumuhit ng perpektong arko sa ibabaw ng lawa bago mawala sa liwanag ng bukang liwayway. Nanatili ako doon, nakatayo sa baybayin, nakalubog ang mga paa sa malamig na tubig, pinapainit ng araw ang aking mukha at alam kong nakalipad din ako. Lumipad ako palayo sa hawla na ako mismo ang nagtayo, palayo sa mga inaasahan na bumibigti sa akin, palayo sa papel na itinalaga sa akin. At sa paglipad na iyon, sa kalayaan na iyon, nakakita ako ng isang bagay na hindi ko kailanman alam na hinahanap ko, ang aking sarili. Ngayon ay Martes, eksaktong 8 buwan na ang nakakaraan nang iwanan ko ang bahay na iyon sa Maynila. 8 buwan mula nang marinig ko ang mga salitang iyon sa pasilyo. 8 buwan mula nang gumawa ako ng desisyon na nagpabago sa aking buhay. Ngayong umaga, nakatanggap ako ng email mula kay Hector. Ganap nang naproseso ang testamento. Ang mga donasyon sa mga charitable organization ay isinasagawa na. 784 milyon ang ipinamahagi sa 15 organisasyon, isang foundation na nagtatayo ng mga paaralan sa mga komunidad ng Lumad sa Mindanao, isang ospital na nag-aalok ng libreng pangangalagang medikal sa mga matatanda na walang kakayahan sa Iloilo, isang mobile library na nagdadala ng mga libro sa mga rural na lugar sa buong Pilipinas, mga scholarship sa kolehiyo para sa mga mahuhusay na kabataan na walang kakayahan na gustong mag-aral ng engineering, medisina, batas. Ang aking pera, ang pera na ginugol ko ng 41 taon sa pag-ipon, ay nagbabago ngayon ng tunay na buhay, nagtatayo ng mga kinabukasan, nagbubukas ng mga pinto. Hindi para sa aking anak na kinakalkula kung kailan ako mamamatay, kundi para sa mga taong hindi ko kailanman nakilala, ngunit makikinabang sa aking trabaho, sa aking pananaw, sa aking pagsisikap. Mas nagbibigay ito sa akin ng kasiyahan kaysa sa anumang nagawa ko sa aking buhay, sa negosyo. Nakatanggap si Mang Ray ng kanyang bahagi, 224 milyon. Umiyak siya nang sabihin ko sa kanya. Sinubukan niyang tanggihan. Arturo, masyado iyan. Hindi ko pwedeng tanggapin ito. Kaya mo, kapatid. Ikaw ang aking tunay na pamilya. Ang pamilya na pinili ko, ang pamilya na pumili sa akin. Ang perang ito ay ang aking paraan para magpasalamat sa 40 taon ng tunay na pagkakaibigan, sa pagiging nandyan nang mamatay si Aling Lupe, sa pagbubukas mo ng iyong bahay nang wala akong mapuntahan, sa pagiging kapatid na hindi ibinigay sa akin ng Diyos sa dugo, kundi sa puso. Niyakap namin. 2 matanda na umiiyak sa isang teras sa Batangas, nagpapasalamat sa pagkakaibigan na nakaligtas sa mga dekada, distansya, trahedya. Nakatanggap si Clara ang yaya ng 10 milyon. Personal kong tinawagan para sabihin sa kanya. Sobrang umiyak siya na hindi na siya makapagsalita. Nang sa wakas ay makapagsalita na siya, sinabi niya, Mang Art, palagi po kayong mabait sa akin. Palagi po kayong trinato ako ng may respeto. Magagawa ko na po ngayong makabili ng bahay para sa aking pamilya. Kaya ko na pong bayaran ang universidad ng aking mga kapatid. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Clara. Trinato mo ako ng may dignidad ng trinato ako ng iba ng masama. Walang presyo iyon. Ang perang ito ay maliit na pagpapakita lang ng aking pasasalamat. Si Aling Nena, ang aking dating katulong, na nagtrabaho sa akin ng 15 taon, ay nakatanggap ng pay 8 milyon. Si Mang Tonyo, ang aking driver sa loob ng isang dekada, ay nakatanggap ng 7 milyon. Personal kong tinawagan ang bawat isa, narinig ang kanilang mga luha, ang kanilang mga pasasalamat, ang kanilang pagkabigla, at bawat tawag ay nagkumpirma sa akin na ginawa ko ang tama. Ang mga taong ito ay nagbigay ng kanilang oras, kanilang katapatan, kanilang respeto. Hindi sila umaasa ng kayamanan, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho ng may dignidad at profesionalismo. Ngunit naaalala ko kung paano palaging tinatanong ni Aling Nena kung paano ako natulog,
Kung may kailangan ako para sa almusal, naaalala ko kung paano palaging malinis na malinis ang kotse ni Mang Tonyo at dumarating siya ng 10 minuto bago ang itinakdang oras. Naaalala ko kung paano nakatingin si Clara sa aking mga mata kapag nakikipag-usap sa akin. Trinato niya ako bilang isang tao, hindi bilang isang pabigat. Maliliit na kilos ng respeto na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. At ngayon, ang mga maliliit na kilos na iyon ay ginagantimpalaan. Hindi dahil sa inaasahan nila, hindi dahil sa hiniling nila, kundi dahil pinili kong alalahanin, pahalagahan at parangalan ang mga taong nagbigay sa akin ng kung ano ang ipinagkait sa akin ng sarili kong pamilya, dignidad. Wala nang natanggap si Rodel, 0 piso. At mananatili itong ganoon hanggang sa araw na mamatay ako at pagkatapos ng aking kamatayan. Nagsisisi ba ako? Minsan tinatanong ko iyan sa sarili ko sa tahimik na gabi, kapag hindi ako makatulog, kapag bumabalik ang mga alaala, kapag nakikita ko sa aking isip ang maliit na Rodel na 5 taong gulang na tumatakbo patungo sa akin at sumisigaw, "Papa! Papa!" kapag umuwi ako mula sa trabaho. Ang batang iyon ay totoo, ang pagmamahal na iyon ay totoo kahit sa panig ko. Kailan siya naging ang lalaking tumawag sa akin ng matabang kasuklam-suklam? Kailan nagbago ang pagmamahal tungo sa kasakiman? Kailan naging buwitre ang anak? Hindi ko alam. Marahil hindi ko kailanman malalaman. Ngunit ang alam ko ay ito. Ang 5 taong gulang na Rodel ay wala na. Ang lalaking narinig ko noong gabing iyon sa pasilyo ay kung sino ang aking anak ngayon. At ang lalaking iyon ay pinili akong makita bilang isang hadlang, bilang isang pabigat, bilang isang pinagmumulan ng pera na may expiration date. Hindi ko mababago ang kanyang mga desisyon. Hindi ko mababago ang kanyang damdamin. Hindi ko mababago kung sino ang pinili niyang maging. Ngunit kaya kong baguhin kung paano ako magre-react. Kaya kong piliin ang aking dignidad. Kaya kong piliin ang aking kapayapaan. Kaya kong piliin ang aking buhay. At iyon mismo ang ginawa ko. Kahapon, naglalakad ako sa palengke ng Batangas. Isang bata na mga 5 taong gulang ang tumakbo patungo sa kanyang lolo na bumibili ng gulay. Niyakap niya ang mga binti nito habang sumisigaw, "Lolo, lolo, tingnan mo ang nakita ko." Pinapakita ang isang makinang na bato na napulot niya sa lupa. Ang lolo, isang lalaki na mga 70 taong gulang, yumuko ng may hirap. Kinuha ang bato, sinuri ito ng may kunwaring seryosong tingin at sinabi, "Ito ay isang mahalagang bato. Talagang ilalagay natin ito sa ating espesyal na kayamanan." Lumundag sa tuwa ang bata. Tumayo ang lolo. Hinawakan ang kamay ng bata at nagpatuloy silang naglakad ng magkasama. Pinanood ko sila, may naramdaman ako sa dibdib ko. Hindi inggit, hindi kalungkutan, kundi isang bagay na mas komplikado. Pagkilala, marahil pagkilala sa kung ano ang maaari kong nagkaroon, sa kung ano ang nararapat kong nagkaroon, sa kung ano ang hindi ko kailanman magkakaroon kina Santino at Valentina. Ngunit pagkilala din sa isang bagay na mas mahalaga. Hindi lahat ng lolo ay may ganoong relasyon. Hindi lahat ng anak ay pinahahalagahan ang kanilang mga magulang. Hindi lahat ng pamilya ay kanlungan at ayos lang iyon. Ayos lang na bumitaw, ayos lang na hayaan, ayos lang na bumuo ng isang buhay na hindi nakadepende sa pag-apruba o pagmamahal ng mga taong hindi kayang o ayaw ibigay sa iyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, bumili ako ng sariwang mangga, keso de puti, artisanal na tinapay. Bumalik ako sa bahay kung saan naghahanda si Mang Ray ng kape sa teres. "Nakuha mo ba ang mga mangga?" tanong niya. "Ang pinakamahusay sa palengke." "Perpekto. Gagawa tayo ng sariwang juice para mamayang hapon. Dadating sina Mang Pedro at Mang Tonyo para maglaro ng domino." Umupo ako, uminom ng kape, tiningnan ng lawa at napagtanto ko ang isang malalim na bagay. Mayroon akong pamilya. Hindi ito ang pamilya na ipinanganak kasama ko. Hindi ito ang pamilya sa dugo, ngunit ito ang aking piniling pamilya. Si Mang Ray, nakilala ko sa loob ng 40 taon at binuksan ang kanyang bahay sa akin nang walang tanong. Sina Mang Pedro, Mang Tonyo
at ang iba pa sa grupo ng mga negosyante na tinanggap ako ng bukas palad. Si Clara, si Aling Nena, si Mang Tonyo, na trinato ako ng may respeto nang mas madali na akong balewalain. Ito ang aking pamilya at sapat na iyon, higit pa sa sapat. Ito ay perpekto. Sa susunod na linggo, kami ni Mang Ray ay pupunta sa Palawan. 3 linggo kaming maglilibot sa mga colonial cities, Puerto Princesa, Coron, El Nido, mga museo, restaurant, paglalayag, musika. Sa aming edad na 68 at 71, nabubuhay kami ng mas mahusay kaysa kailanman, nang walang obligasyon, nang walang inaasahan, nang hindi kailangang magpanggap, magpasya o magpasaya sa sinuman maliban sa aming sarili. Ito ang kalayaan, tunay na kalayaan. Hindi ang ilusyon ng kalayaan na kasama ng pera at dysfunctional na pamilya, kundi ang tunay na kalayaan na nagmumula sa pagkaalam kung sino ka, kung ano ang halaga mo, at ang pagtanggi na tumanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Kung makakausap ko ang sarili ko 1 taon na ang nakakaraan, ang Arturo na nanirahan sa malaking bahay na iyon, pakiramdam na maliit, ang Arturo na umaakyat sa hagdan na hingal habang kinukutya siya ng kanyang pamilya, ang Arturo na kumakain ng tsokolate ng palihim sa kanyang silid sa hating gabi, sasabihin ko sa kanya ito. Ang pinagdadaanan mo ay hindi pagmamahal. Ito ay pang-aabuso. At may kapangyarihan kang pigilan ito. Hindi agad, hindi nang walang sakit, ngunit may kapangyarihan ka. Gamitin mo ang iyong pera hindi para bilhin ang pagmamahal, kundi para bilhin ang dignidad. Gamitin mo ang iyong yaman hindi para panatilihin ang isang ilusyon, kundi para bumuo ng isang katotohanan. Gamitin mo ang iyong lakas hindi para magtiis, kundi para magpalaya. At sasabihin ko sa kanya, sa kabilang panig ng kakilakilabot na desisyon na iyon, ng matinding sakit na iyon, ng pansamantalang pag-iisa na iyon, may buhay. Tunay na buhay, buong buhay, buhay na karapat-dapat isabuhay, dahil iyan ang nakita ko. Hindi perpektong kaligayahan, hindi kawalan ng sakit, hindi paglimot sa nangyari, ngunit nakakita ako ng kapayapaan, nakakita ako ng dignidad, nakakita ako ng kalayaan. Nakita ko ang bersyon ng aking sarili na nalibing sa ilalim ng mga taon ng pagpapasya, pagpapakasakit, pagtanggap ng mumo. At ang bersyon na iyon ng aking sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyon na nangangailangan na paliitin ko ang aking sarili upang mapanatili ito. Kaya sa sinumang nakikinig sa istoryang ito at nakikita ang sarili niya rito, sa sinumang nagtitiis ng pang-aabuso mula sa pamilya dahil pamilya sila, sa sinumang nagsasakripisyo ng kanilang dignidad para mapanatili ang kapayapaan, sa sinumang tumatanggap ng mas mababa sa nararapat sa kanya dahil natatakot siyang mag-isa. Sinasabi ko ito sa inyo, mas mabuti ang piniling pag-iisa kaysa sa kasama na sumisira sa iyo. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Gamitin mo ito para itayo ang buhay na nararapat sa iyo, hindi para panatilihin ang mga relasyon na dahan-dahang pumapatay sa iyo. Ang dugo ay hindi garantiya ng katapatan. Ang pamilya ay hindi ang nagbabahagi ng iyong DNA. Ito ay ang trumato sa iyo ng may respeto, tunay na pagmamahal at dignidad. At hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli. Ako ay 68 taong gulang nang gawin ko ang desisyon na iyon. 68 taong gulang nang ibenta ko ang lahat. 68 taong gulang nang mawala ako sa hating gabi. At ngayon, 8 buwan na ang nakakaraan. Mas buhay ako kaysa sa huling 20 taon. Kung kaya ko, kaya mo rin. Huwag kang umasa na mamana mula sa taong naghihintay lang na mamatay ka. Mabuhay ka ngayon. Pumili ka ngayon. Palayain mo ang sarili mo ngayon. Dahil napakaikli ng buhay para gugulin ito bilang baboy ng iba. Bueno mga kaibigan, ito ang kwento ni Arturo, isang ama na nadiskubre ang katotohanan tungkol sa kanyang anak sa isang kakilakilabot na paraan, ngunit nakahanap ng lakas ng loob na bawiin ang kanyang buhay. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, huwag kang mag-atubiling mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang palagay mo. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa ni Arturo? Iba ba ang gagawin mo? Kung hindi ka pa nakasubscribe,
Mag-subscribe sa channel ng Mga Payo ng Lolo para hindi mo ma-miss ang ganitong uri ng kwento. I-activate ang notification bell para makatanggap ng abiso tuwing mag-a-upload ako ng bagong video at mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang kwentong ito. Sabihin mo rin sa akin kung saan ka nanonood ng video na ito. Taga Pilipinas ka ba? Anong probinsya? Maynila, Cebu, Davao? O marahil nanonood ka mula sa ibang bansa? Binabasa ko ang lahat ng inyong komento at gustong-gusto kong malaman kung saan nanggaling ang aking mga tapat na taga-subaybay. Magkikita-kita tayo sa lalong madaling panahon sa isang bagong kwento. Mag-ingat kayo at ingatan ang inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli mga kaibigan.